Ang binatilyong ito ay si Yuyu. Mayroon siyang kakaibang kakayahan. Kaya niyang angkinin ang katawan ng ibang tao at kontrolin ito sa loob ng 5 segundo, mas mabilis pa kaysa sa reaksyon ng kahit sinong mananakbo sa marathon. Mula ng araw na yon, si Yuyu ay naging lubos na pahirap na walang pinatawad. Kinontrol niya ang mga matatanda, kinontrol niya ang mga kabataang babae para lang makakuha ng hindi nararapat na pagtingin sa kanilang katawan, at umabot pa sa paggawa ng hindi nararapat na kilos tulad ng pagtaas ng palda ng mga babae nang walang kahit kititing na hiya. Pagkaraan ng ilang panahon, may naisip na naman si Yuyu na isa pang brilyanteng ideya. Kontrolin ang mga lalaking kinaiinisan niya, pagkatapos ay gawing makasakit sa leeg ng iba upang magkabugbugan. Isa't isa, si Yuyu ay mananatili lamang sa likod ng tagpo, kalmadong pinapanood silang magkasira-sira nang hindi man lang kumikilos. Matapos ang matinding kaguluhan at pagwasak, sa wakas ay natuklasan ni Yuyu ang pinakamainam na paraan para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ito ay ang pandaraya sa eskwelahan. Sa halip na magpakapagod araw at gabi, isinasakripisyo ang tulog at katinoan para lamang makakuha ng mataas na marka. Si Yuyu ay sadyang kinontrol ang mga nangungunang estudyante isa-isa, tiningnan ang kanilang mga sagot, at kinopya ang lahat. Sa ganoong paraan, nanguna si Yuyu sa bawat pagsusulit nang hindi man lang nagbubukas ng libro. Nang dumating ang panahon para sa entrance exam sa high school, nagkaroon si Yuyu ng problema. Wala siyang ideya kung sino ang matatalinong estudyante, kaya paano niya mapipili ang tamang tao na papasukan niya. Kung aksidente siyang napasok sa isang taong kasing walang alam niya, magiging malaking kapalpakan ang pagsusulit. Sa kabutihang palad, ang mga mandaraya ay kadalasang alinman sa ganap na walang utak o hindi ka panipani walang tuso, at si Yuyu ay tiyak na ang huli. Pumuslit siya sa mga cram school, inalam kung sino ang mga nangungunang estudyante, kung anong mga asignatura ang kanilang galing, at kung sino ang makakasama niya sa iisang silid ng pagsusulit. Nang makuha na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya, ginugol ni Yuyu ang natitirang oras niya sa paglalaro. Hanggang sa araw ng pagsusulit, sa kanya ginawa ang dati niyang gimmick. Sa huli, siya ang naging nangungunang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase, tumayo bilang kinatawan ng mga mag-aaral, at nagbigay ng talumpati sa seremonya ng pagpasok. Ang buhay niya ay nakakasilaw, walang pinagkaiba sa mga perpektong bida na nababasa mo sa mga nobela. Hindi lang pambihira ang mga grado ni Yuyu, mayroon din siyang kapansin-pansing kagandahang anyo, guwapong mukha, kahanga-hangang pangangatawan, at siya ay mula sa Japan. Ang lalaking ito ay hindi kailanman mahihirapan sa buhay. Ang makatanggap ng mga pagtatapat ng pag-ibig araw-araw ay para lang isang ordinaryong martes para sa kanya. Sa bawat pagkakataon, tatanggihan niya lamang ang mga ito na may dahilan na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at walang oras para sa romansa. Malinaw, isa itong malaking kasinungalingan dahil ni isang salita ay hindi niya pinag-aralan. Ang totoo, hindi lang talaga iniisip ni Yuyu na kapantay niya ang alinman sa mga babaeng yon. Ang tanging nakapukaw ng kanyang pansin ay si Yumi, ang beauty queen ng kanilang taon. Ngunit ang masyadong paglapit sa kanya ng lantaran ay magpapamukhang desperado sa top scorer. Kaya sa halip na sumugod, binuo ni Yuyu ang klasikong pakana ng bayani na Nagel iligtas sa dalaga. Naghintay siya hanggang sa tatawid na si Yumi sa kalsada na may papalapit na sasakyan ng mabilis. Pagkatapos ay kinontrol niya ang driver at minaneho ang sasakyan sa paraang tila babanggain nito kay Yumi. Agad siyang nagbalik sa kanyang katawan, mabilis na lumabas, at itinulak si Yumi palayo. Dahil doon, halos ganap na nawala ang agwat sa pagitan ni Yumi at Yuyu. Matapos iligtas ng isang napakagwapong lalaki, walang babaeng hindi bibilis ang tibok ng puso. Inanyayahan ni Yumi ang kaibigan niyang si Mike Han na sumama sa kanila para sa isang pastry date ngayong gabi upang patatagin ang kanilang pagkakaibigan. Si Mike Han ay isang matalinong babae na agad na lamang siya ang third wheel sa munting pagtatagpong ito. Kaya nagdahilan siya tungkol sa aso ng kapitbahay na nangganganak at kumari pa ng takbo pauwi. Ang ganoong kalinaw na dahilan ay naging halata kay Yuyu na siya ay nagbibigay pabor sa kanya. Kaya binigyan niya ito ng buong pagsaludo militar bilang pasasalamat. Ang kanilang date ay naging napakalaking tagumpay. Agad na nagkapalagayan ng loob sina Yumi at Yuyu habang kumakain ng pastry at nag-uusap. Mula sa pagkikita na yon, tuwing matapos ang klase ay yayayain ni Yumi si Yuyu na sabay silang umuwi. Kapag nakikita niya ang mga mensahe nito,
ngumingiti siya ng napakalawak na mukha siyang nawawala sa katinoan. Ang lahat sa paligid niya ay nakatitig ng may pagkabahala, at kalahati ay nagtataka kung bigla na lang siyang magwawala. Nang mapagtanto ni Yuyu na gumagawa na siya ng eksena, ipinatawag siya ng school bus system sa opisina. Akala ni Yuyu ay hindi ito seryoso, ngunit pagkatapos ay nagbunyag ng malaking balita ang presidente ng konseho ng mag-aaral. May nagsumbong sa kanya dahil sa pandaraya. Sa mesa ay isang bagong-bagong pagsusulit. Kung makakuha siya ng higit sa 70%, wala siyang dapat alalahanin, ngunit kung mababa ang nakuha niyang puntos, malaking problema ang haharapin ni Yuyu. Ang isang lalaking hindi kailanman nag-aaral na binigyan ng sorpresang solo na pagsusulit ay sapat na para lamigin ang kanyang dugo. Gusto niyang tumakbo ngunit hindi niya magawa. Umupo si Yuyu, iniisip na hawak ng estudyante sa harap niya ang mga resulta ng pagsusulit, ngunit lumabas na ito ay isang litrato ng nakababatang kapatid na babae ng lalaki na nagpapakita ng kanyang figura. Nawala sa sarili si Yuyu at pinunit ang litrato ng pin-iris piraso. Nang bumalik siya sa katinoan, lubos siyang naguluhan sa nangyari. Sinubukan ipaliwanag ni Yuyu na siya ang palm unit nito. Biglang may sumulpot na babae ng walang ano-ano, na parang multo. Si Tamori iyon. Nakunan niya ng video ang buong pangyayari bilang ebidensya. Itinuro niya na nakasubsob si Yuyu ng buong oras. Kung gayon, paano niya nakita ang litrato? Inakusahan ni Tamori si Yuyu na may kakayahang sumapi sa iba at ginagamit yun para mandaya sa bawat pagsusulit. Nang subukan ni Yuyu igiit na mayroon siyang kondisyong medikal, inilabas ni Tamori ang kanyang ulat ng kalusugan na nagpapakita na siya ay ganap na malusog. Dahil wala ng paraan para makipagtalo, umikot si Yuyu at kumari pa ng takbo na parang magnanakaw na hinahabol ng nagkakagulong tao. Bigla, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Nang makita yon, alam ni Yuyu na may masamang mangyayari at mas bumilis pa ang takbo. Habang tumatakbo siya, lalo namang nagiging magulo ang sitwasyon sa kanyang likuran. Sa kalagitnaan ng hagdanan malapit sa pampang, bigla na lang may isang binata na sumugod sa kanya. Hinawakan ng lalaki si Yuyu at iniangat silang dalawa sa himpapawid na tila walang pakpak, saka siya isinakay sa isang ligaw na paglalakbay na humahagip sa tubig na parang humahampas na alon. Pagbalik nila sa matatag na lupa, halos lumuwa ang mga mata ni Yuyu, tila ba handa na siyang ibaon sa kinatatayuan niya. Mahinang nagtanong si Yuyu kung anong uri ng kapangyarihan yun at kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Takajo na ang kanyang kakayahan ay halos tulad ng teleportasyon, maliban lang na hindi siya makahinto sa eksaktong lugar na gusto niya. Naiwan si Yuyu na tuluyang walang masabi. Pagkatapos ay sumulpot si Tamori na may hawak na camcorder at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang dalawa ay nagmula sa Hoshinome Academy, isang paaralan na sadyang itinayo para sa mga taong may supernatural na kakayahan tulad ni Yuyu. Ang mga kapangyarihang ito ay lumitaw noong panahon ng pagdadalaga, pagbibinata, at kapag lumipas ang yugtong yun, unti-unting mawawala ang kanilang kakayahan, kasama na si Yuyu at ang lahat ng katulad niya. Iyan ang buong dahilan ng pagkakaroon ng paaralan. Ililipat si Yuyu doon at sasali sa student council upang hanapin at harapin ang sinumang umaabuso sa kanilang kapangyarihan, tulad ng dati niyang ginagawa. Nang tangkaing tumutol ni Yuyu, isiniwalat ni Tamori na nakakuha na siya ng pahintulot mula sa legal na tagapag-alaga nito. Sinugod siya ni Yuyu, handang manlaban, ngunit naglaho siya sa hangin. Ang sumunod na nalaman niya, napinsala siya ng matindi kung kaya't halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Hindi na siya makikilala maging ng sarili niyang mga magulang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumuko siya. Kinagabihan nang umuwi si Yuyu, sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Ayo na tumawag ang Hoshinome Academy tungkol sa kanilang dalawa na lilipat doon sa pamamagitan ng ganap na scholarship. Natigilan si Yuyu. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tamori. Magkasama sina Yuyu at Ayo sa iisang bahay. Pagkatapos maghiwalay ng kanilang mga magulang, naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang tiyuhin. Ngayong malaki na si Yuyu, sila ay namumuhay ng mag-isa, at ang magkapatid ay tanging sa isa't isa na lamang umaasa. Si Yuyu ay maaaring isang ganap na basagulero sa labas, ngunit sa bahay, wala siyang ibang ipinapakita kundi pagiging malumanay. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Gaano man kalala ang kanyang pagluluto, uubusin niya ito at pupurihin, hindi kailanman naglalakas loob na magsabi ng masamang salita.
Kinabukasan, sinimulan na nilang mag-impake para sa paglipat. Dumating sina Tamori at Tekajo upang tumulong, batid ang kalagayan ng magkapatid. Sa sandaling makita ni Yuyu ang mukha ni Tamori, sumama ang kanyang loob at gusto niya silang paalisin. Ngunit matalino si Tamori na dumiretso kay Ayo upang humingi ng pahintulot. Sa huli, wala nang nagawa si Yuyu kundi hayaan silang tumulong. Matapos maimpake ang lahat, si Yuyu ay nagtungo sa paaralan kinabukasan. Halos hindi pa siya nakakalabas ng pinto nang hilahin siya pabalik ni Ayo dahil nakalimutan niya ang kanyang baunan. Nang malaman niyang lumpia na naman ang laman, namilipit ang kanyang mukha sa pagkadismaya dahil ikatlong araw na yon ng parehong ulam. Gayunpaman, hindi niya pananggahasan iwanan ang baon at nagtungo na sa paaralan. Ayon sa paliwanag ni Tamori, hindi lang para sa mga may kapangyarihan na ang akademya, kundi para rin sa mga nasa bingit ng paggising o sa mga may potensyal na magkaroon ng kakayahan. Sa simula, naisip ni Yuyu na katawa-tawa ang paaralan sa pagtitipon ng mga tao para lang sa pagkakaroon ng potensyal, ngunit ito ay lubhang kinakailangan. Kahit na mukhang pinananatili sa loob at pinangangasiwaan ng akademya ang mga gumagamit ng abilidad, sa totoo lang ay pinuprotektahan sila nito. Kung matuklasan ng mga siyentista na may supernatural na kapangyarihan ang mga tao, ano ang gagawin nila? Mahuli sila, pag-eksperimentuhan, at pag-aralan, syempre. Ang mga teenager na may abilidad ay mapupunta sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Napaamin pa nga si Tamori na ayaw niyang may iba pang matulad sa kanyang kapatid. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, bahagyang naunawaan ni Yuyu ang dahilan habang pumapasok siya sa kanyang bagong silid-aralan. Matapos ang pagpapakilala ng guro, nagporma siya ng astig na pose para ipakilala ang sarili, pinaplano. Para magpasikat at mapahanga ang mga babae. Sa sandaling nakita niya sina Tamori at Tekajo sa silid, alam niyang tapos na ang laro. Isang segundo pa ng pagpapanggap na astig, at siguradong mapipikon si Tamori at baka kung ano ang gawin nito sa kanya, kaya't agad niyang itinigil ang pag-arte. Nang dumating ang oras ng tanghalian, inanyayahan siya ni Tekajo na kumain sila ng magkasama at nagmungkahi rin na isama si Tamori, ngunit tila hindi ito masyadong interesado na sumama. Nang makita ang kantina na puno ng mga estudyante, naisipan ni Tekajo na gamitin ang kanyang kapangyarihan para hindi na pumila. Malinaw na ipinagbabawal ng eskwelahan ang paggamit ng ganoong mga kakayahan, ngunit hanggat pumili sila ng lugar. Dahil walang kamera, maayos lang. Ang abala lang ay wala siyang pagkakataong pumili ng tinapay na gusto niya dahil kailangan lang niyang kunin kung ano ang mahawakan niya. Bago pa man makarik si Yuyu, sumugod na si Tekajo, sumisingit sa pagitan ng pila ng mga estudyante at ng tindero, sinunggaban ang sandwich sa isang kamay at naghulog ng pera sa kabila. Pagkasunggab niya ng tinapay, nagkaroon ng napakalakas na pagbagsak. Iyon ang resulta ng kanyang pagbagsak, habang ang lahat ay nataranta at sinubukang alamin kung ano ang nangyari. Bumalik si Tekajo kay Yuyu, duguan ang kanyang ulo, buong pagmamalaking dala ang tinapay. Tinanong ni Yu kung ayos lang siya, sa kabila ng pagdugo ng kanyang ulo na parang bukal. Iginigiit ni Tekajo na ayos lang siya. Suot niya ang espesyal na kagamitang pananggalang sa ilalim ng kanyang damit, kaya hindi kailanman nagiging masyadong malubha ang mga sugat. Habang sila ay kumakain, tinawag sila ni Tamori sa opisina ng Student Council para magtrabaho. Walang ideya si Yuyu kung ano ang aasahan nang dumating ang isang tao na basang-basa mula ulo hanggang paa. Naisip ni Yuyu na ang lalaki ay isang uri ng maltong tubig. Hindi man lang nag-react sina Tamori at Tekajo. Naghintay lang sila habang nagmamadali ang lalaki papunta sa mesa at naghulog ng isang patak ng tubig. Sa isang mapa, ipinaliwanag niya na ang gumagamit ng abilidad na ito ay isang channeler, saka kaagad lumabas ng silid. Ang lalaking yun ay isang katuwang ng Student Council. Ang kapangyarihan niya ay makatukoy at matukoy ang mga gumagamit ng abilidad na nagdudulot ng gulo. Sa impormasyong nasa kamay, iginaya ni Tamori ang dalawa pa sa minarkahang lokasyon, na lumabas na isa pang middle school. Gaya ng dati, nauna sila ni Tekajo, nagtatanong sa mga estudyante kung may kakaiba bang nangyari kamakailan. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, nakahanap si Tamori ng isang kainahinalang individual na agad namang tumakbo. Sa sandaling nakita niya ito, hindi ito ganoon kalaking problema kapag naroon si Yu. Dinilatan lang niya ng malawak ang kanyang mga mata,
at biglang natigilan ang estudyanteng tumatakbo sa harapan at inilabas ang lahat ng laman ng kanyang bag. Kinapkap ito ni Tamori at nakita ang dalawang litrato, isa rito ay isang larawang tumatagos, na nagpakita ng panloob na kasuotan at bahagi ng katawan ng isang babaeng estudyante sa ilalim ng kanyang damit. Isipin mo, ang kapangyarihang kasing lakas ng channeling ay ginagamit para sa ganito. Sinimulan siyang tanungin ni Tamori, at umamin ang estudyante na hindi siya mismo ang kumuha ng mga litrato. Binili niya ang mga ito mula sa isang nagngangalang Yudo. Sa pagsunod sa pahiwatig na yon, sinubaybayan nila si Yudo hanggang sa archery club, kung saan siya ang presidente. Natural lang, natarante si Yudo nang mabunyag ang kanyang sekreto. Pero hindi kaagad siya sinukol ni Tamori. Tinanong niya siya ng mahinahon at matyaga. Tuluyang bumigay si Yudo. Parehong may sakit at mahina ang kanyang mga magulang. Kung hindi siya kumita ng pera, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Naunawaan ni Tamori ang kanyang paghihirap, ngunit sinabi sa kanya na hindi siya maaaring kumita ng pera sa isang bagay na napaka-immoral. Talaga bang magiging masaya ang kanyang mga magulang kung alam nila kung saan galing ang perang yun? Dahil sa takot na isusumbong siya ni Tamori sa pulisya, naglabas si Yudo ng isang litrato at nagbanta, upang lumikha ng larawan na magdudulot ng matinding kahihiyan sa kanya kung susubukan niyang pigilan ito. Sa mismong sandaling yon, biglang natigilan si Yudo at iniabot ang larawan kay Tamori. Iyon ang ginawa ni Yudo mula sa likod ng mga eksena. Nang masagad na si Yudo, nawalan siya ng pagtitimpi at itinaas ang kanyang pana bilang pananakot. Ang layunin lamang niya ay takutin sila, ngunit sa kanyang pagkabigla, pinakawalan niya ang pana. Sa kabutihang palad, mabilis na sumugod si Takajo sa tamang oras upang saluhin ang pana habang lumilipad at iligtas si Tamori. Nang makita ang lahat ng ito, hindi man lang nagalit si Tamori. Sa halip, sinabihan niya si Yudo na huwag mag-alala. Naroon lang siya para bigyan siya ng babala na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan sa ganitong paraan. Kung mahuli siya ng mga awtoridad, maaaring maging paksa siya ng mga eksperimento sa isang pasilidad ng pananaliksik. Sa wakas, naunawaan ni Yudo ang bigat ng sitwasyon at pumayag na itigil ang pag-abuso sa kanyang kakayahan. Pagkatapos nilang magkaunawaan, biglang sinabi ni Tamori kay Yu na libre siya kinabukasan at gusto niya itong dalhin kung saan. Kaya pagkatapos mismo ng klase, umalis silang dalawa. Medyo mahaba ang biyahe. Kinailangan nilang bumili ng pagkain sa daan at lumipat ng sasakyan ng 2 beses bago marating ang kanilang patutunguhan. Ito ay isang psychiatric hospital, kung saan naka-admit ang kuya ni Tamori. Bago sumapit ang trahedya, masaya ang kanilang pamilya. Nakapasok si Tamori sa kanyang pinapangarap na eskwelahan, at ang kanyang kapatid ay nasa bingit ng isang malaking tagumpay sa kanyang pagkahilig sa musika, malapit nang pumirma ng kontrata sa isang record label. Tapos bigla na lang, ipinilit ng kanilang ina na ipadala silang dalawa sa isang boarding school, kahit na hindi sumang-ayon si Tamori at ang kanyang kapatid. Hindi kailanman naintindihan ni Tamori kung bakit. Siguro naubusan ng pera ang kanilang ina, o baka pinipilit siya ng isang lihim na puwersa. Nang makapasok sa eskwelahan, nadiskubre ni Tamori na ang kanyang kapatid ay isang gumagamit ng kakayahan. Hindi na niya ito muling nakita dahil patuloy itong dinadala para sa mga eksperimento. Si Tamori mismo ay kalaunan sumailalim sa parehong pagtrato. Ngunit sa kabutihang palad, wala siyang ipinakitang abnormal na palatandaan noon, kaya't naiwan siyang walang pinsala. Tungkol naman sa kapatid niya, nakita niyo ang resulta gamit ang sarili niyang mga mata. Ang lalaki ay hindi na ang dating siya, nakatakdang gugulin ang nalalabi niyang buhay na nawawala sa katinoan sa isang pasilidad para sa pangangalaga ng isip. Nais malaman niyo kung bakit hindi sinubukang iligtas ng mga siyentista ang kapatid niya. Lubos itong naiintindihan ni Tamori. Para sa mga taong yon, ang mga may taglay na kakayahan ay walang iba kundi mga baterya. Marami pa sa labas. Kapag naubusan, palitan lang ng bago. Bakit pa mag-aaksaya ng pagsisikap para magligtas ng isang tao? Pagkatapos ng paglalakbay na yon, sa wakas ay naintindihan niyo kung bakit labis na pinahahalagahan ni Tamori ang mga gumagamit ng kakayahan. Nagsimula siyang mag-alala. Kung siya ay mahuhuli, magdudusa si Ayo ng parehong uri ng sakit. Kinagabihan, gumawa si Ayo ng curry. Abot-abot ang pagkasabik ni Yo. Ngunit sa sandaling natikman niya ito, matamis ito na parang dessert na sabaw. Hindi naman ganoon kaiba sa egg rolls, sa totoo lang. Kinabukasan ng umaga,
iginiit pa rin ni Ayo na gumawa ng tanghalian, kahit sinabi ni Yu sa kanya na isang kaibigan ay pinapakain siya noong hapong yun. Dahil luto yun ni Ayo, hindi na kayang itapon ni Yu. Ang tanging nagawa niya ay dalhin yun sa eskwelahan at piliting ubusin. Noong tanghalian ng araw na yun, pumasok si Yu sa cafeteria at nakita si Takajo na duguan ang mukha. Kung hindi niya kilala ang lalaki, ipapanunumpa ni Yu na nahuli si Takajo na gumagawa ng hindi nararapat sa banyo, at malubhang napinsala ang kanyang ulo dahil dito. Sa kalahati ng kakayahan ng utak ng isang normal na tao at isang hindi ganap na kapangyarihan, hindi sukat akalain ni Yu kung paano nakaligtas si Takajo ng matagal. Maging sa mga kwento ng engkanto ay hindi maglalakas loob sumulat ng ganoon kahirap paniwalaan. Pagkatapos kumain, mayroon silang trabaho muli. Muling pumasok sa silid ang maltong tubig. Labis na naguluhan si Yu, iniisip kung ang lalaki ay sadyang hindi kayang manatiling tuyo, o kung kakagaling lang nito sa pagkalunod. Ipinaliwanag ni Takajo na ang pagiging basang-basa ang kondisyon para yumandar ang kanyang kapangyarihan. Kasunod ng patak sa mapa, ipinaliwanag ng lalaki na sa pagkakataong ito, ang kakayahan ay channeling, ibig sabihin ay ang kapangyarihang hayaang sapian ng patay ang isang buhay na katawan, isang kapangyarihan na malamang ay hindi magdulot ng labis na pinsala. Akala ng lahat ay sapat na itong hindi mapanganib hanggang sa bigla niyang may bulalas ang dalawang salita, pyrokinesis, na nangangahulugang ang target na ito ay may dalawang kakayahan. Agad na iginiya ni Temori ang mga bata palabas ng pinto. Ang isang tulad niyan ay mabilis na makakapukaw ng pansin. Gaya ng kanyang hula, nang dumating sila sa tinukoy na lokasyon, ay napansin ng matatalas na mata ni Temori ang ilang bagay na kakaiba. Una, ang mga lumang kahon ng kargamento ay nagkalat at napagulong-gulong. Pagkatapos, ay may mga magugulong bakas ng paa na nakakalat sa buong lupa, isang malinaw na palatandaan na katatapos lang ng paghahabulan. Matapos magtanong sa mga lokal, nalaman ni Temori na may namataan na sikat na babae na nagngangalang Yusa. Dahil isa siyang idolo, inakala ng mga nakakita na kumukuha sila ng eksena para sa isang pelikulang aksyon. Nang marinig ni Takajo ang pangalang Yusa, nagliwanag ang kanyang mga mata na parang paputok dahil idolo niya rin ito. Kabisado niya ang bawat detalye ng talambuhay ni Yusa, na parang siya mismo ang nagpalaki rito mula nang ipanganak at nagmasid sa kanyang paglaki. Habang sasabihin pa lamang ni Yu na bumalik sila sa orihinal na usapan, napansin ni Temori ang isang misteryosong figura na nanunood sa kanila mula sa malayo. Hinabol niya ito sa likod ng kanto, ngunit nakatanggap lamang siya ng isang matinding suntok sa mukha na nagpatamba sa kanya sa lupa. Nang makita yon, agad na sinaniban ni Yu si Takajo at inilunsad siya ng una ang ulo patungo sa lalaki na may buong puwersa. Ang tindi ng impact ang naging sanhi ng matinding pag-ubo ng lalaki. Sa kasamaang palad, nasa loob pa rin si Yu ng katawan ni Takajo sa sandaling yun. Kaya't naramdaman niya ang sakit ng matindi na halos masuka siya at nawala ng kontrol sa kanyang sarili sa mismong lugar. Tunay na isang napakasamang estratehiya. Isang tabi muna yun, ang pagtatangka ng lalaki na tumakas ay nagpatunay sa hinala ni Temori na siya ay sangkot. Binalaan niya ito na sabihin ang lahat ng nalalaman niya, o sisipain niya ito ng napakalakas sa maselang bahagi. Ayman ang lalaki na sumusunod lang siya sa utos ng isang executive sa istasyon ng TV na habulin. Yusa, hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng utos o kung bakit. Matapos siyang pakinggan, tumawag si Temori ng ambulansya. Nang mga sandaling yun, lumapit ang isang lalaking may pulang buhok at nagtanong kung sino silang lahat at bakit nila hinahanap si Yusa. Walang itinago si Temori at sinabing isa siyang may espesyal na kakayahan tulad ni Yusa, at naroon lang siya upang tumulong. Hindi agad naniwala ang lalaking may pulang buhok sa una, hanggang sa biglang naglaho si Temori at muling lumitaw mismo sa harap ng kanyang mukha. Mula noon, naniwala na siya kay Temori at iginabay ang grupo sa silid kung saan nananatili si Yusa. Hindi niya nga alam kung tatawagin ba niya itong Yusa o binibining A, lalo pa ang kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Sa simula, inakala ni Temori na may dissociative identity disorder si Yusa, ngunit matapos makipag-usap sa kanya, tila normal naman ang lahat. Nang hindi pa nila malaman kung ano ang problema, nagbago si Yusa mula sa isang malambot at mabait na babae tungo sa isang taong magaspang at agresibo, na nagbibigay ng impresyon ng isang mapusok na tao na handang makipaglaban. Lumabas ang apoy mula sa kanyang mga kamay, at nagsimulang magliyab ang buong silid.
Hindi siya tumigil hanggang sa sigawan siya ng iba. Tinatanong kung gusto niyang masunog ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng pagliyab sa buong silid, bago tuluyang huminto si Binibining A. Si Miss A ay nakatatandang kapatid ni Yusa na namatay sa isang aksidente 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, naintindihan na ni Tamori. Si Yusa ay may kakayahang mag-channel, makipag-ugnayan sa espiritu, ngunit hindi niya ito makontrol. Nang ang kaluluwa ni Miss A ay pumasok sa kanya, nagkaroon din siya ng kapangyarihan ng pyrokinesis, pagkontrol sa apoy. Dahil doon, nagkaroon si Tamori ng malinaw na ideya sa sitwasyon ni Yusa. Tungkol naman kung bakit sinusundan si Yusa, ito ay dahil kinuha niya ang telepono ng isang makapangyarihang executive ng istasyon ng TV. Nasa loob niyo ng mga mensaheng ipinagpalitan ng mga mapanganib na kriminal, kasama ang ebidensya ng kanyang paglustay ng pondo ng kumpanya. Si Yusa ngayon ay nasa isang mahirap na kalagayan. Kung ibibigay niya ito sa pulis, ipagkakanulo niya ang kanyang manager at masisira ang kanyang kinabukasan sa trabaho. Ngunit ang itago ito at magpanggap na walang alam ay hindi rin opsyon. Tiyak na susubukan ng mga kriminal na pigilan siyang magsalita. Sa kabutihang palad para kay Yusa, naroon na si Tamori. Nakaisip siya ng isang planong walang palya. Takutin ni Yusa ang mga ito para sumunod ng hindi lumalabag sa anumang batas at masiguro ang kanyang sariling kaligtasan. Nang gabing yun, nag-ayos si Yusa ng pagpupulong kasama ang manager sa labas. Dalawa sa mga kaibigan ni Binibining A ang nakasingit sa grupo nang hindi napapansin habang walang sinumang nagbibigay pansin. Nang nasa posisyon na ang lahat at nagsimulang magbanta ang manager, si Binibining A ang pumalit. Sa halip na matakot, mas mabagsik pa siya kaysa sa isang siga sa kalye. Sa isang simpleng kaway ng kanyang kamay, dalawa sa kanyang mga tauhan ay biglang tila sinunog, bago pa man lubusang maunawaan ng manager ang kanyang takot. Muling itinaas ni Binibining A ang kanyang kamay. Kasunod ng kanyang mga galaw, isa sa kanyang mga tauhan ay lumipad patagilid habang ang isa naman ay kumuha ng kutsilyo at parang sinugatan ang sarili sa binti. Lumapit si Binibining A nang direkta sa mukha ng manager at nagpakawala ng ilang suntok. Si Tamori, na hindi nakikita sa harap niya, nagsagawa ng sunod-sunod na suntok ng walang mintis, na nagbigay ng ilusyon na si Yusa ay isang nilalang na may lubos na kapangyarihan at makapangyarihang kakayahan. Sa puntong ito, labis ang takot ng manager kaya't halos maihina siya. Nang ibalik ni Yusa ang kanyang telepono, kumari pa siya ng takbo nang hindi lumilingon. Dahil doon, perpektong natapos ang buong operasyon. Pagkatapos nyon, iminungkahi ni Tamori ang pagpapa-enroll kay Yusa sa kanyang akademya. Gusto ng ilan na tumutol. Ngunit ito ang pinakamainam na opsyon kung ayaw nilang mahuli si Yusa ng mga siyentista, dahil ang ganoong uri ng buhay ay mas masahol pa sa impyerno. Ang lalaking may pulang buhok ay natatakot na hindi na niya makikita si Binibining A. Itinuro ni Tamori na ang katotohanang nagawa pa nilang magkita ay abnormal na. Nag-isip sandali si Sho, pagkatapos ay pinakiusapan ng lahat na umalis upang masabi niya ang ilang huling mga salita kay Binibining A. Ang totoo, matagal nang umiibig si Sho kay Binibining A, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong umamin bago ito namatay. Para lalo pang sumakit, siya ang nagmamaneho sa aksidenteng yun, at ang pagkakasala ay patuloy na bumabagabag sa kanya mula noon. Ngunit hindi ganoon ang pananaw ni Binibining A, ang paghabol sa matinding kilig ay kanyang pinili. Walang pumilit sa kanya, iyon ang kanyang kinabubuhay, maglaro sa apoy at masusunog ka. Subukan ng iyong swerte at ito ay mauubos. Lubos itong naintindihan ni Yusa at hindi niya sinisi si Sho. Sinabi lang niya sa kanya na kalimutan siya at magsimula ng bagong buhay. Nang matapos ang trabaho, huling umuwi ulit si Yo at nasermona ni Ayo dahil hindi sila nakakain ng hapunan ng magkasama. Sa kabutihang palad, may ipinalabas sa TV na replay ng isang clip ni Yusa na kumakanta, at dahil fan din si Ayo, agad siyang tumakbo para manood. Mas lalo siyang na-excite nang malaman niyang nakilala ng kapatid niya ang idol niya ng personal, kaya sa sobrang tuwa ay parang dadyugo na ang ilong niya. Mas na-excite pa kaysa sa isang lalaking makakita ng babaeng may napakagandang figura. Kinabukasan ng umaga, dahil hindi na kumakain ng tanghalian si Yu sa eskwelahan, si Ayo ang naghanda ng agahan sa halip. Ang pagkain ay French toast, at syempre, ito ay babad na babad sa kanyang signature na homemade sarsa na nagpagusto kay Yu na samuka kaagad doon. Ngunit lutong kapatid niya ito, kaya kahit na bawat kagat ay nagpapakulo ng kanyang sikmura, hindi pa rin siya tumigil sa pagkain.
Napansin ni Ayu ang kakaibang kilos ng kanyang kapatid at inakala niyang nagtitibi ito, kaya iminungkahi niyang huwag na lang itong pumasok sa eskwela at magpahinga. Takot na takot si Yu na ang manatili sa bahay ay nangangahulugang mas maraming pagkain ni Ayu ang kakainin niya at magpapabawas ng mga taon sa kanyang buhay. Mas mabilis pa si Yu kumain at nagmadaling tumakbo patungong eskwela. Magulo rin doon. Nabalitaan ng mga estudyante na si Yusa ay lilipat sa kanilang paaralan at nawawala sa sarili. Bawat lalaki maliban kay Yu ay halos tagahanga niya. Nagulantang ang klase nang pumasok ang guro kasama ang isang bagong estudyante. At walang iba kundi si Yusa mismo. Sasali siya sa klase ni Yu. Bawat estudyanteng lalaki ay napatayo, sumisigaw at nagkakagulo. Habang paulit-ulit namang hinahampas ng guro ang kanyang mesa at sinasabihan silang tumahimik at umupo. Nang mapakalma niya sila, nagbigay si Yusa ng matamis na pagbati na humihingi ng suporta sa lahat. At ang hanggal na si Takajo ay tumalon na sumisigaw ulit ng kanyang pangalan. Hindi pinayagan ng ibang mga lalaki na makuha niya ang atensyon, kaya sabay-sabay silang tumayo na sumisigaw. Then, kinailangan na namang ihampas ng guro ang mesa, halos sumisigaw na kung sino man ang mag-ingay pa, matindi ang galit na ipapakita niya at siguradong hindi na niya ito palalampasin, na ikaka-proud pa ni Mike Tyson. Sa tanghalian, natural na pinagkaguluhan si Yusa. May ilan pang estudyanteng nagtatalo-talo kung sino ang unang mag-a-add sa kanya sa social media. Nang sandaling yun, nagtanghal si Yusa ng isang kanta mula sa isa niyang palabas. At ang dalawang lalaking malapit ng magkapikunan at magkagulo ay biglang nagkamayan at nagkasundo. Sakto namang dumating si Tamori, hinawakan ang kamay ni Yusa, at inakay siya patungo sa tanggapan ng student council. Nagpakita muli ang multo ng tubig. Gaya ng dati, pinatulo niya ang tubig sa mapa at inihayag na sa pagkakataong ito, ang kakayahan ay telekinesis. Matapos tukuyin ang address ng high school, inilabas ni Tamori ang isang sports magazine para makita ng lahat. Ito ang target na binabantayan niya ng matagal na. Pagkatapos ay ipinalabas niya sa grupo ang isang video ng larong baseball. Sa screen, isang estudyanteng lalaki ang nag-pitch ng may pambihirang katumpakan. Ang bawat kurba ay napakatusaw na halos hindi ka panipaniwala. Ni-zoom in ni Tamori ang braso nito at pinahinto bago lang ang paghagis ng bola, batay sa posisyon ng kamay niya. At porma ng paghagis. Walang paraan na ang teknik na yun ay makakalikha ng ganoong matalas na kurba. Ang ibang mekanika ay magreresulta sa tuwid na paghagis, marahil ay may bahagyang liko lamang sa pinakamahusay, ngunit hindi kailanman isang asterisk knuckleball asterisk na ganoon. Tanging telekinesis lamang ang makapagpapangyari ng ganoon. Mula roon, napagpasyahan ni Tamori na siya ang target na kanilang hinahanap. Nang matapos ang briefing, nagpunta sila upang hanapin ang estudyante, isang batang lalaki na nagngangalang Erofumi. Direktang nilahad ni Tamori ang punto, pinapayuhan siyang huwag abusuhin ang kanyang asterisk superpower asterisk dahil hindi ito magtatagal magpakailanman. Kapag umabot na siya sa hustong gulang, mawawala ito. Kung malaman ng mga siyentista, tapos na si Erofumi. Sa simula, nagpanggap siyang walang alam, nagkunwari bilang isang ordinaryong bata na walang nalalaman. Ang pagpapanggap na yun ay gumuho sa sandaling ipinamalas ni Tamori ang kanyang kakayahan at kinontrol si Yusa, inilabas ang apoy na sumasayaw sa kanyang kamay. Sa puntong yun, hindi na kayang magpanggap ni Erofumi na walang alam. Hindi rin naman masyadong nagpilit si Tamori. Nagmungkahi siya ng isang kasunduan. Magkakaroon ng laro ng baseball ang dalawang panig. Kung mananalo ang koponan ni Tamori, titigil siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mga laro. Kung matalo siya, pababayaan na nila siya ng tuluyan. Nang maayos na yon, ibinalik ni Tamori ang lahat. Nagsimulang mag-alala si Yuyo, tinatanong kung may sino man sa baseball team ng kanilang eskwelahan ang talagang makakatama sa knuckleball ni Erofumi. Diretsahang sinabi ni Tamori na wala. Tinanong naman ni Yuyo kung mayroon bang superpowers ang sinuman sa team. Muli, wala. Habang nagtataka si Yuyo kung paano sila mananalo, pinaalalahanan siya ni Tamori na naroon pa rin sila. Lahat ay makikilahok at gagamitin ang kanilang kapangyarihan para talunin si Erofumi. Wala nang ibang paraan para manalo. Matapos tipunin ng team, dumating ang lahat sa baseball field. Nang magsimula ang laro, si Erofumi ay napatunayang isang matinding pitcher na labis na nagpahirap sa kanila. Ang kanyang mga mapanlinlang na pitche ay halos hindi mahulaan,
at halos walang sinuman ang nagkaroon ng bilis ng reaksyon para makatama. Sa kabilang banda, ang koponan naman ni Erofumi ay nahirapan ding umiskor dahil ang koponan ni Tamori ay may hindi kapani-paniwalang matibay na depensa. Maaaring hindi gaanong nakatulong si Yuse sa larangan, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay kumanta para pasiglahin ang kalooban ng lahat, saka ipaubaya ang mga bagay-bagay kay Mais. Hindi tulad ng kanyang malumanay na nakababatang kapatid, si Mais ay mabangis at likas na may kakayahan sa palakasan, na kahit nahuli si Yuyu nang walang kaalam-alam. Nagkaroon ng pagkakatabla ang laro at walang nakapag-score. Nang marating nila ang kritikal na sandali, sinenyasan ni Tamori ang lahat na simulan ng gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Isa-isang pinigilan ni Yuyu ang mga kalabang batter gamit ang kanyang kapangyarihan, upang hindi sila makatama ng bola. Tila ito na ang pambihirang tagumpay na kailangan ng koponan ni Tamori. Ngunit biglang may isang kasama ni Erofumi na sumugod sa isang base. Napakabilis ng pagbabago sa estratehiya kaya hindi nakarik si Tamori sa oras, at nagbigay sila ng puntos. Ngunit agad nilang naitabla ito nang humakbang si Mais sa batter's box. Napakalakas ng kanyang tira kaya tanging makatayo lang si Erofumi doon at manood sa mapait na pagkatalo. Ang huling batter ay si Yuyu. Sadyang inilagay siya ni Tamori sa posisyong ito dahil alam niyang walang mas mahusay sa pandaraya kaysa sa kanya. Sang-ayon sa kanyang inaasahan, sa simula, hindi makasabay si Yuyu sa bilis ni Erofumi, ngunit sa pinakahuling pagpalo, sa wakas ay nagawa niyang masundan ang galaw ng bola. Hindi sapat ang kanyang mga palo para bantaan ang koponan ni Erofumi, ngunit sapat na ang mga ito para panatilihing ligtas ang kanyang koponan. Nahigit sila sa isang personal na tunggalian, habang nagpipitch si Erofumi at pamapalo si Yuyu. Kalaunan, napagtanto ni Erofumi na kailangan niya ng mas matalim pang curve, kaya ibinuhos niya ang bawat butil ng kanyang kapangyarihang telekinetic sa paghagis. Pamalya si Yuyu sa huling indayog, ngunit sumabli din ang catcher ni Erofumi. Agad sinamantala ni Misa ang pagkakataon at rumagasa patungo sa base. Tinangka siyang harangan ng baseman, ngunit mas mabilis si Misa. Naipasok niya ang winning run para sa koponan ni Tamori, na siyang nagtakda sa huling resulta. Matapos ang kanyang pagkatalo, labis na nalungkot si Erofumi, ngunit hindi para sa kanyang sarili. Nalungkot siya para sa kaibigan na nagpakitang gilas sa mahalagang play na yun sa laro. Hindi kailanman nagkaroon si Erofumi ng ambisyong maglaro sa big leagues o maging pro. Siya ay walang talento, ngunit ang kaibigan niya ay iba. Ang kaibigang yun ay isang mabuting tao na, sa kabila ng pagkaalam na si Erofumi ay mahinang manlalaro sa isang mahinang koponan, ay pinili pa ring makipaglaro sa tabi niya. Iyon ang dahilan ni Erofumi sa pandaraya. Pinakinggan siya ni Tamori at tunay na iginalang ang kanyang intensyon. Hindi siya nandaraya para sa sarili niya, kundi para sa kaibigan niya, at iyon ay kahanga-hanga. Ngunit marahil ay mali ang kanyang napiling paraan upang suportahan ang kaibigang yon, kung hindi siya makakapaglaro sa tabi nito sa larangan. Palaging nakakasuporta si Erofumi sa likod ng mga eksena, pinapanood ang kanyang kaibigan na makipagkumpetensya at sinusuportahan siya. Kung kailan mahalaga, nang hindi na kailangang mandaya at ilagay sa panganib ang lahat tulad nito. Kinabukasan, hindi pa rin humuhupa ang epekto ng presensya ni Misa sa silid-aralan. Lahat ay nakapalibot pa rin sa kanya, pinupuri ang kanyang mga awiting walang kapintasan. Maayos ang lahat hanggang sa may pumasok na grupo ng mga babaeng estudyante mula sa labas at dumiretso kay Tamori. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay baluktot sa galit, na para bang libong taon na silang nagkikimkim ng pagkamuhi. Hinawakan nila ng may puwersa ang kanyang mga kamay at inilabas siya mula sa silid-aralan. Humarap si Yu kay Takajo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Takajo ay umiling lang na may mabigat na buntong hininga, at sinabi sa kanya na mas mabuting huwag nang malaman. Ngunit hindi napigilan ni Yu ang kanyang pagkausyoso at sinundan sila. Ginipit ng mga babae si Tamori at pinagsamantalahan siya ng matindi, salungat sa inaasahan ng sinuman. Hindi lumaban si Tamori, ni hindi niya sinuntok ang kahit isa sa kanila o nagpadala ng sinuman sa kanila sa dentista. Tiniis lang niya ang lahat ng walang kahit katiting na pagtutol, na parang naniniwala siyang karapat-dapat siya sa bawat tama. Nang umalis ang mga babae, dali-daling lumapit si Yu at nagtanong kung ayos lang siya. Ayos lang siya, sabi ni Tamori, medyo masakit lang.
Tumayo siya at, sa kabila ng kanyang mga pinsala, dumiretso sa opisina ng Student Council at naghintay na pumasok ang Water Ghost. Matapos niyang patikan ng tubig ang mapa gaya ng dati, inilabas ni Tamori ang isang magazine na may temang okulto. Sa loob ay may kwento tungkol sa isang taong nakita na lumilipad sa Japan. Tinukoy ng Water Ghost ang mismong individual na ito. Ang pagkakaroon ng isang gumagamit ng abilidad na itinampok sa isang magazine ay isa ng kritikal na sitwasyon. Nais ni Tamori na ayusin ito bago pa malaman ng mga siyentipiko. Sa pagkakataong ito, hindi tumpak ang lokasyon. Ang minarkahang lugar ay isang malawak na kabundukan, at ang paghahanap ng isang tao doon ay maaaring pahupain ang kanilang lakas ng lubusan nang walang anumang resulta. Tinansya ni Tamori na magtatagal ang misyon, kaya sabay-sabay silang namili sa isang supermarket. Hindi gaya ng inaasahan sa isang seryosong misyon, nag-ipon si Tamori ng maraming merienda at pagkain, na nagpamukha sa buong bagay na parang picnic kaysa isang operasyon. Habang namimili, nag-asaran sina Tamori at Yuyu pabalik-balik na parang isang magkasintahan na nag-aaway ng pag-ibig. Taos-pusong sinabi ni Yu na hindi siya makapaniwala na sandali pa lang silang magkakilala. Pagkatapos nilang makuha ang lahat, sumakay ang apat patungo sa itinakdang bulubundukin at nagtayo ng kampo. Kung walang tolda, lalamunin sila ng lamok buong gabi. Nang may tayo na ang mga tolda, nagsindi si Misa ng apoy at nagsimulang mag-ihaw. Ang pampaganya ay inihaw na mais. Mais lang ang binili ni Tamori, at kung hindi pa siya pinaalalahanan ni Yuyu, buong biyahe sana silang kumain tulad ng mga herbivore. Sa una, tuwang-tuwa si Misa sa masarap na pagkain, ngunit naawa siya sa kanyang kapatid na babae, kaya umalis siya at hinayaan na lang si Yusa na tamasahin ang pagkain. Sa paningin ni Yusa, si Misa ay tunay na isang napakalakas na babae na kayang pasukuin ang sinumang lalaki. Ngunit sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Misa ay laging napakamaamo at malambing. Tuwing pinag-uusapan ni Yusa si Misa, hindi niya namamalayan na napapahaba ang kanyang sinasabi nang hindi sinasadya. Pagkatapos kumain, naglaro ng video game sina Yusa at Tekajo, nasa isang kritikal na sandali. Nang ipapakita na sana ni Tekajo ang kanyang galing at mapahanga ang kanyang idolo, biglang pumagitna si Misa, at dahil doon, tuluyang nasira ang plano ni Tekajo na mapahanga ang kanyang paboritong celebrity. Nang matapos silang magsaya, nagpares-pares sila para magbantay sa gabi. Masamang ideya ang matulog sa isang hindi pamilyar na kagubatan nang walang nagbabantay. 4 na oras ang bawat shift na may 2 tao, sina Tamori at Misa ang magkasama, at si Yuyu ay ipinarace. Kasama si Tekajo. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin nila natagpuan ang taong may kakayahang lumipad, ngunit pinanatili nilang relax ang mga bagay-bagay, nangingisda at nag-iihaw ng kanilang huli. Pagsapit ng ikalawang araw, hindi na kinaya ni Yusa at gusto na niyang maligo. Nakapaghanda na si Tamori ng isa para sa kanya, isang batya ng tubig na iniinit sa ibabaw ng maliit na apoy. Medyo makaluma ang itsura nito, ngunit ang karanasan ay walang dapat ireklamo. Para naman sa mga lalaki, hindi sila nabigyan ng ganoong luho. Kung gusto nilang maglinis, maaari silang bumaba sa agos at maligo sa ilog. Pagtingin kay Tekajo, na napakapayat na parang dumaan sa isang hunger strike. Sa loob ng ilang taon, lubos na nagulat si Yuyu na makakita ng tunay na kalamnan nang habarin niya ang kanyang damit. Gayunpaman, may saysay ito, dahil sa mapanganib na kapangyarihan ni Tekajo, kung walang malakas na katawan ay marahil mapapatay niya ang sarili sa kanyang sariling kakayahan. Pinayuhan din ni Tekajo si Yuyu na magsanay, na sinasabing baka dumating ang araw na silang lahat ay haharap sa mga panganib na walang sinuman sa kanila ang makakahula. Binaliwala ito ni Yuyu, na sinasabing ang kanyang kapangyarihan ay hindi man lang tumatagal ng 5 segundo, kaya sino ang mag-aabalang puntiryahin siya. Parang may gusto pang sabihin si Tekajo ngunit nagpigil. Nang muling magsama-sama ang grupo, nagsimulang mag-alala si Yuyu dahil hindi pa nila natagpuan ang kakayahan. Naghihintay si Yu sa kanya sa bahay at hindi siya maaaring manatili rito ng matagal. Hindi nagmamadali si Tamori. Sa katunayan, sinabi niya na malapit nang matapos ang lahat. Totoo sa kanyang sinabi, kinabukasan ay may lumitaw na isang binata at hiningi na umalis sila. Agad siyang kinilala ni Tamori bilang gumagamit ng abilidad. Ito ay isang pribadong bundok, at ang binata ay lumalabag sa hangganan dahil liblib ito, kaya perpekto para sa pagsasanay.
May kuha pa nga si Tomori ng paglabag niya sa hangganan bilang ebidensya. Sa sandaling banggitin niya yon, kumari pa siya at bumulusok ng diretso sa napakalalim na hukay. Na inihanda niya ng maaga. Upang maiwasan ang pagbagsak na ikamamatay niya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumipad paitaas. Ngayon, wala nang pagtatago. Lumipad siya patungo kay Tomori at sinunggaban ang kamera. Sumugod si Misa sa kanya ngunit hindi siya naabutan sa oras. Kinuha ng bata ang kamera at lumipad paitaas. Sa puntong ito, wala nang ibang magawa si Yoyo kundi ang kontrolin ang kanyang katawan. Ang tanging problema ay nang idilat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang nakakapanindig balahibong taas. Kung siya ay bumagsak ng walang kontrol mula sa taas na ito, ang buong ibabang bahagi ng kanyang katawan ay lubhang mapipinsala sa pagbagsak. Sa kritikal na sandaling yon, paspusang sinubukan ni Yoyo na kontrolin ang kakayahang lumipad ng bata upang pabagalin ang pagbaba nito. Kalaunan, nagbalik si Yoyo sa kanyang sariling katawan, at nakaligtas din ng isa pa sa pagkahulog. Mabilis na lumapit si Tomori upang tingnan ito. Salamat na lang, hindi masyadong malala ang mga pinsala, kaunting pasa lamang at marahil, sa pinakamasama, ilang bali ng buto. Saka palang gustong malaman ng bata kung sino ang 4 na taong ito. Nang hindi na nagsasayang ng salita, pinaipakita ni Tomori kay Misa ang kanyang mga apoy. Ipinaliwanag niya na wala silang masamang balak, at ang taglay niya ay hindi isang superpower, kundi mas parang isang kondisyon na kasama ng pagbibinata. Hindi lang siya ang nagkaroon nito. Marami ring iba ang may kakayahan. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi niya ito maaaring gamitin ng walang ingat. Kung malaman ng mga siyentista, tapos na ang lahat. Lubusan siyang sisiyasatin para sa pananaliksik, at kasama rito ang mga bahaging talagang ayaw niyang hipuin nila. Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang itigil ang paggamit nito at itago. Matapos siyang matagumpay na makumbinsi ni Tomori, umuwi si Yo at hinarap ang galit ni Ayo. Galit na galit ang dalaga dahil 2 araw siyang nawala nang hindi umuwi. Sa kabila ng galit niya, nilutuan pa rin niya siya ng maayos na pagkain. Nang makita ni Yoyo ang isang mangkok ng pansit na walang kahit anong pula, labis siyang natuwa at nilantakan ito na parang gutom na tigre. Ang pambihirang sarap na yun ay matagal na niyang hindi natitikman. Sinamantala ni Yoyo ang pagkakataon at sinabi kay Ayo na masarap ang pagkain, at pinakiusapan siyang ipagpatuloy ang pagluluto ng ganito mula ngayon at huwag nang gamitin ang sikretong sarsa ng pamilya. Habang masaya silang kumakain ng magkasama, biglang sunod-sunod na umubo si Ayo. Naramdaman ni Yo na may mali at tiningnan ang temperatura niya. Nilalagnat siya, kaya tinulungan niya itong makapunta sa kanyang silid para makapagpahinga ng maayos. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam ni Ayo. Kaya tumawag si Yoyo sa paaralan para i-excuse ang kanyang pagliban. Pumunta siya sa paaralan tulad ng dati at nagtungo sa opisina ng Student Council para magtambay. Sakto, pumasok ang Water Ghost at tumulo sa mapa. Anunsyo na sa pagkakataong ito, ang kakayahan ay gumuho. Ang pangalan pa lang ay nakapagpakaba na kay Tomori. Hindi tulad ng mga naunang kapangyarihan, ang isang ito ay may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak. Isang maling galaw, at lahat sila ay maaaring mawala ng buhay. Nang tingnan ni Tomori ang mapa, siya ay nabigla. Ang tinukoy na lokasyon ay ang sariling residential complex ng paaralan. Sa normal na kalagayan, lahat ng estudyante ay nasa klase, at ang kanilang mga magulang ay lampas na sa edad para magkaroon ng kakayahan. Napagpasyahan ni Tomori na isang estudyante ang siguradong may sakit at nagpapahinga sa bahay. Sa sandaling marinig ito ni Yo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na halata ni Tomori ang pagbabago at alam niyang may kakaiba. Inamin ni Yo na nagkasakit si Ayo at nagpapahinga sa bahay mismo noong araw na yon. Nagpasya si Tomori na dalhin muna ang grupo doon upang suriin ang sitwasyon. Kung tutuusin, ang pagdalaw sa kapatid na may sakit ay lubos na normal. Naalala ni Yo kung gaano ka-obsessed si Ayo kay Yo. Kung kasama si Yo, tuwang-tuwa ang babae. Ngunit si Tekajo ay isang malaking istorbo, at habang si Yo ay nagpaplano kung paano siya hindi makakasama, si Tomori na mismo ang umaksyon. Nagbigay siya ng isang malakas na sipa na naging sanhi ng pagkahulog ni Tekajo mula sa ikalawang palapag. Ang resulta, na-hospital siya. Pinanood ni Nayo at Yuza ang eksena na hindi mapigilan ang pagkurap ng kanilang mga mata,
tahimik na nagtataka kung isang araw ay iyon din ang kanilang kahihinatnan. Sa daan, iminungkahi ni Tamori at Yuza na bumili ng makakain at magkasama silang kakain sa bahay ni Yu. Dahil mas masaya ang kumain ng magkasama. Akmang tatanggi si Yu, ngunit naalala niya na wala ng pamilya sina Yuza at Tamori. Si Tamori lalo na ay ipinagkanulo ng sariling ina sa mga siyentista at matagal nang nawala ng tiwala sa ibang tao. Ang pagkain ng magkasama ay maaaring maghatid sa kanya ng kaunting kaligayahan, kaya kumuha sila ng medyo maraming pagkain mula sa convenience store. Bago pumasok, naalala ni Yu kung paano halos nawala sa sarili si Ayo nang malaman nitong nakilala niya si Yuza. Sinabi niya kay Yuza na magbalat kayo ng kaunti para ang biglaang paglitaw ay hindi ipadala ang mahirap. Babae ay nagulat. Pagpasok pa lang ni Yu, nakita niyang naroon na ang 3 pang bata. Sila ang mga kaibigan ni Ayo na nakabalita na may sakit siya kaya dumalaw. Ang batang nasa tabi nila ay si Oikawa, ang kaklase na minsang nagtapat ng pag-ibig kay Ayo ngunit tinanggihan lang siya sa paraang labis na sumakit sa kanyang damdamin. Naisip ng class representative na ngayong naroon na ang pamilya. Hindi na kailangan pang manatili kaya inakay na palabas ang mga kaklase. Sunod na pumasok sina Tamori at Yuza. Kahit pa nakatakip ang mukha ni Yuza, nakilala ni Ayo ang boses nito at labis siyang natuwa. Nabumulwak ang dugo mula sa ilong niya. Mabilis na lumapit si Tamori upang patatagin ang dalaga. Halos hindi pa nakakabawi si Ayo nang muling bumulwak ang ilong niya sa sandaling tinanggal ni Yuza ang maskara niya. Mahirap isipin kung gaano kamahal ng isang tao ang isang idolo para magkaroon ng ganoong reaksyon. Maya-maya, sa wakas ay tumigil ang malakas na pagdurugo ng ilong. Nagtipon ang lahat sa labas upang kumain ng lugaw ng magkakasama. Pagkatapos kumain, nakatanggap ng tawag sa telepono si Yuza. Dahil sa pagiging idolo, palagi siyang abala, na walang tiyak na oras ng pahinga. Sa tuwing may tawag mula sa trabaho, kailangan niyang umalis. Naghugas ng pinggan sina Yu at Tamori ng magkasama. Nang makita kung gaano sila perpektong magkasundo, nakumbinsi si Ayo na nagde-date sila. Agad itong itinanggi ni Yu at Tamori ng sabay, magkapareho ang kanilang mga salita at tono hanggang sa huling pantig. Kakatwa, ang sabay na pagtangging yun ay lalo lang nagpatibay sa determinasyon ni Ayo na ipagpares ang itinadhana para sa isa't isa. Nang matapos ang lahat at sumapit na ang gabi, hiniga ni Yu si Ayo at sinabihan siyang magpahinga ng maayos. Kalusugan ang mahalaga. Matapos mapahinga si Ayo, umuwi si Tamori. Ngunit bago siya umuwi, sinabi niya na halos sigurado siyang ang babae ang gumagamit ng abilidad na natukoy ng multo ng tubig. Nagulat si Yu dahil wala pa namang konkretong palatandaan. Binanggit ni Tamori ang panaginip na nabanggit ni Ayo. Iyon ang pahiwatig. Bumalik si Yu sa loob para tanungin ang kapatid niya para sa mas maraming detalye. Hindi malinaw na matandaan ni Ayo ang panaginip, tanging ang nakita niya ay biglang bamuka at gumuho ang lupa sa ilalim niya. Nagpapakita na ang panaginip na iyon ng mga bakas ng pagguho, kaya kinabukasan, para masiguro na hindi mawawala ng kontrol si Ayo at mailabas ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Yu na manatili siya sa bahay. Ito rin ay magbibigay kay Tamori ng mas maraming oras para mag-imbestiga at magmasid. Ang hindi niya inaasahan ay, sa sandaling umalis siya, palihim na lumabas si Ayo at bumalik sa paaralan ng mag-isa. Kumakain ng pansit sina Yoyo at Tekajo sa kantina nang makarating sa kanila ang balita. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yoyo. May masamang kutob si Tamori tungkol dito at nagpasya siyang pangunahan ang lahat diretso sa paaralan. Umakyat siya sa bakod para makapasok. Sa panig naman ni Ayo, maayos ang lahat hanggang biglang sumulpot si Onishi sa harapan niya na may mapanindak na ugali. Kinasusuklaman ng babaeng ito si Ayo. Malinaw na may pagtingin si Onishi kay Oikawa. Maayos ang lahat sa pagitan nila, masaya silang dalawa araw-araw, hanggang sa dumating si Ayo. Mula noon, hindi na siya nagbigay pansin kay Onishi. Binigkas niya ang mga salitang ito sa nakakapanindig balahibong tono, kasabay ng tunog ng paglabas ng talam ng utility knife. Alam ni Ayo na masama ito at agad siyang tumalikod para tumakbo. Sa kasamaang palad, nakarating siya sa dulo ng daan. Ang pinto sa harap ay ayaw bumukas. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinanood na lang ni Ayo habang dahan-daang lumalapit si Onishi at itinataas ang talam. Sa sandaling sumigaw si Ayo sa takot, ang kanyang buhok ay nagbago mula sa itim at naging nagniningning na puti.
Ang mga bintana at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nabasag at gumuho, at nasama si Ayo sa pagguho kasama ng lahat ng bagay. Kada rating lamang ng grupo ni Yu sa gate ng paaralan nang masaksihan nilang gumuho ang isang buong seksyon ng gusali sa harapan nila. Walang kailangan pang sabihin, alam ng lahat na may nangyari kay Ayo. Nawala ng kontrol si Yu at sumugod kaagad sa mga guho, desperadong naghahalukay sa mga labi para hanapin ang kanyang kapatid. Habang siya ay naghuhukay, isang malaking tipak ng semento ang kumalas mula sa itaas at saktong bumagsak sa ibabaw niya. Nang magising si Yu, nasa ospital na siya. Wala siyang pakialam sa sarili niyang kalagayan. Ang tanging gusto lang niyang malaman ay kung ligtas ba si Ayo. Ang sagot na natanggap niya ay patay na ito. Nanlumo ang mukha ni Yu at ang buo niyang pagkatao ay agad naging parang isang walang lamang kabibi. Walang ni isang luhang pamatak. Habang lalo niyang pinipigilan ang sarili, mas lalong nalantad kung gaano kalalim ang sugat na humiwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa buong libing, nanatili si Yu sa ganoong walang kaespirituhang kalagayan. Hanggang sa matapos ang lahat at ang tanging natira sa kanyang mga kamay ay isang litrato ng kanyang nakababatang kapatid na babae kaya tuluyan na siyang bumagsak. Naalala ni Yu kung paano siya laging binabati nito ng maliwanag ng ngiti, tinatawag siya na kuya. Ngayon, hinding-hindi na niya yun makikita pa. Tinanong niya ang sarili kung ano ang nagawa niya para kay Ayo. Ang sagot ay wala. Masyado siyang nawala ng mabilis, napakabilis na wala man lang siyang panahong mag-react. Kung wala si Ayo, ang apartment na dati sapat lang ang laki at init ay naging madilim at nakakasakal, tunay na walang laman. Hindi na naririnig ni Yu ang boses nitong sumusunod sa kanya maghapon, tinatawag siya para maghapunan. Saka masiglang sinabi sa kanya kung ano ang susunod niyang lulutuin. Nanatili siya sa kama hanggang sa hindi na matiis ang gutom, pagkatapos ay gumapang siya pababa para maghanap ng makakain. Wala nang natira sa bahay maliban sa mga tasa ng instant noodles. Wala nang pakialam si Yu. Sa puntong yun, basta mayroong makapagpapanatili sa kanya ng buhay, hindi mahalaga ang lasa. Mabilis na nagtambakan ang mga walang laman na tasa sa sahig. Pagkatapos, isang araw, tumunog ang doorbell. Sina Yu at Tekajo yun. Gumawa sila ng nilagang karne at gusto nilang ibahagi ito sa kanya. Hindi sumagot si Yu. Pinanood lang niya sila sa siwang ng pinto, pagkatapos ay umalis. Nang makita yon, nagalit si Mishugat at inutusan si Tekajo na puwersahing buksan ang pinto. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, kaya niya sana. Ngunit ang pintong ito ay dinisenyo upang makatagal sa mga gumagamit ng kakayahan, kaya kahit siya ay walang magawa. Susunugin na sana ni Misa nang bigla siyang huminto. Siya mismo ay minsan ang ginapi ng matinding sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay at labis niyang nauunawaan ang pinagdadaanan ni Yu. Marahil ay kailangan lang niya ng mas maraming oras para malampasan ito. Lumipas pa ang mas maraming oras, at pagkatapos ay binuksan ng isang tao ang kandado at pumasok. Si Yumi yun, ang babaeng minsan ang kinagustuhan ni Yu. May tumawag sa kanya, umaasang mapapagana niya si Yu at mailayo ito sa kanyang pagiging mapag-isa. Kalimutan ng isang taong kakatapos lang mawalan ng pamilya. Maging ang isang malusog na tao na nakakulong sa kanyang sarili nang ganoon ay magkakaroon ng malubhang problema sa pag-iisip. Wala nang pakialam si Yu. Hindi niya na nga naalala ang campus beauty na minsan niyang hinangaan. Akala niya ay naroon ito para magpauto sa kanya kaya pinabili niya ito ng isang kahon ng instant noodles. Kahit anong tatak ay ayos lang. Sinabi ni Yumi na hindi siya aalis nang wala ito. Ang pamumuhay ng ganoon ay magdudulot sa kanya ng sakit. Nagtugon si Yu sa pagtulak ng tumpok ng mga basong walang laman, na naging dahilan upang kumalat ang mga ito sa paligid. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na bumili ng pansit o lumabas ka. Nang hindi umubra ang paghikayat, kumilos sila ng puwersahan. May pinasundo sa kanya. Walang pakialam si Yu kung sino ito. Isa-isa niya silang sinapian, pinag-away-away, at ginawa niyang tumalo ng isa mula sa gusali. Dahil alam niyang hindi naligtas doon, kumuha si Yu ng malaking halaga ng pera, sapat para mabuhay ng panandalian, at tumakas siya ng malayo sa isang lugar kung saan hindi siya mahanap ng multo ng tubig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang walang buhay na pag-iral na parang naglalakad na bangkay. Walang mithiin at walang layunin si Yu. Umuupa siya ng booth sa isang internet cafe at nanatili sa loob. Kapag nagugutom, siya ay umorder ng pagkain.
Nang magsawa siyang kumain ng parehong bagay, lumabas siya upang humanap ng iba. Habang gumagala sa mga lansangan, namulot si Yu ng mga marahas na video game. Ang mga eksena ng labanan at kaguluhan sa screen ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Naglaro siya at tumawa ng malakas, na parang lahat ng pagkabigo na nakapaloob sa kanya ay sa wakas nakahanap ng labasan. Mula noon, si Yu ay may nakagawian, kumain at maglaro. Isang araw, isang grupo ng mga lalaki ang umukupa sa mga makina ng matagal kaya nawala ng pasensya si Yu. Nagkasagutan ang dalawang panig at dinala nila ito sa labas upang harapin ang isa't isa. Nang makita ang payat na katawan ni Yu, payat at mukhang walang lakas at nag-iisa, hindi natakot ang grupo. Akala nila ay tuturuan lang nila ito ng mabilis na leksyon. Bago pa man sila makasuntok, sinapian ni Yu ang isa sa kanila at ginamit ito upang saktan ang iba. 5 segundo lang yon, ngunit sapat na para baliktarin ang sitwasyon. Habang mas nagkakagulo at nalilito sila, mas madali silang saktan. Natapos ito nang ipinatama ni Yu ang ulo ng kanilang pinuno sa dingding. Nang bumagsak ang lalaki sa lupa, kinuha ni Yu ang isang matulis na patpat at itinusok yun sa binti nito, nang walang pakiramdam. Iyan ang nakakatakot sa isang taong wala nang matitira pa. Kaya niyang gawin ang anumang bagay, mabilis at tiyak, nang walang kahit bahagyang pag-aalangan. Wala na lang umiral ang takot at moral na pagpigil sa sarili. Ang pananabik sa pakikipaglaban ay mas mainam pa kaysa anumang laro. Mula noon, naging basegulero si Yu sa kalsada, nakikipag-engkwentro sa iba't ibang grupo. Walang makakatalo sa kanya. Maaaring tignan na walang silbi ang kanyang kapangyarihan sa papel, ngunit sa totoong labanan ito ay lubos na epektibo. Hindi malaman ng kanyang mga kalaban kung sino ang sinapian at kung sino ang malapit ng masaktan. Nagpatuloy ito hanggang sa nakita ni Yu ang droga sa isang basegulero na kanyang tinalo at kinuha niya ang mga ito. Malapit na siyang tumahak sa landas na walang balikan. Sa kabutihang palad, habang papalapit na si Yu na masakop ng lason na yun, sinipa ito ni Tamori mula sa kanyang mga kamay. Natigilan si Yu nang makita siya. Hindi siya nagpakita kahit minsan sa buong panahong ito. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakalimutan ni Yu na ang kakayahan ni Tamori ay maging di nakikita sa iisang target. Nandoon na siya mula pa sa simula, tahimik na nagmamasid ng hindi nang hihimasok, hinayaan siyang dahan-daang ilabas ang kanyang sakit at bumalik sa normal ng mag-isa. Kumilos lamang siya sa mga sandaling tulad nito, kapag malapit na siyang tumawid sa isang linya na kaya niyang hindi na makakabalik. Ang pagkamatay ni Ayo ay labis na bumabagabag sa konsensya ni Tamori. Kung naging mas mapagpasya siya noon at nailagay ang babae sa isang ligtas na lugar, wala sana ang panghihinayang na ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya nangako na bantayan si Yu sa gitna ng pagdaos-dos pababa. Ngunit hindi siya kukontrola ni Tamori o pipiliti na gawin ang gusto niya. Gusto lang niya na kumain ito ng isang beses, at pagkatapos nyon, maghihiwalay na sila ng landas. Pumayag si Yu at sumunod sa kanya. Dinala siya ni Tamori sa bahay ni Takajo, na walang tao sa sandaling yun, kaya sila lang ang nasa lugar. Nakahiga si Yu doon, naghihintay hanggang matapos magluto si Tamori. Ito ang lumpia ni Ayo. Noong una, inakala ni Yu na magkatulad lang ang mga ito. Ngunit sa sandaling natikman niya ang mga ito, nakapagtatakang magkapareho ang lasa. Sinira ng tamis ang ulam tulad ng dati, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Yu ang kumain. Naalala niya nang hindi sinasadya ang pinakahuling pagkaing niluto ni Ayo para sa kanya at biglang humagulhol. Matapos niyang kainin ang pagkaing yon, dahil sa mga alaala ng kanyang kapatid ay naitanong ni Yu sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang walang kabuluhang pamumuhay na ito. Hindi yon ang gugustuhin ni Ayo. Iminungkahi ni Tamori na bumalik siya sa student council. Agad na sumang-ayon si Yu. Wala nang pag-alagala sa buhay na walang matatawag na tahanan. Kinabukasan, sa wakas ay nakaahon si Yu mula sa malungkot na kalagayan na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Tiningnan niya ang larawan ni Ayo, nagpaalam sa kanya, at bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, nandoon na sina Takajo at Yu na naghihintay upang salubungin siyang muli. Nang magsimula ng humingi ng tawad si Yu, nakaramdam siya ng sunod-sunod na matatalim na tingin. Nagmula ito sa ibang estudyanteng lalaki sa eskwelahan, tahimik na isinusumpa ang nakakainis na gwapong yun at ang tanawin ni Yusa na tinatanggap siyang pabalik.
Upang pasiglahin ang loob ni Yu, nagtanghal si Yusa ng isa sa kanyang mga kanta ng pagpapalayas ng masamang espiritu mula sa isang palabas na dati niyang pinangungunahan. Si Tekajo at isang pulutong ng kanyang masisugid na tagahanga ay kung paano man ay nakapagpalit na ng kasuutan at sumasayaw na bilang backup bago pa may makapansin. Isang grupo ng mga baliw sa pag-ibig na hindi titigil sa paghahabol sa kanilang idolo, kahit paanong mangyari. Dati, naiinis si Yu dito, ngunit ngayon, ang mga eksenang ito ay nagpainit sa kanyang puso. Nagpaalala ang mga ito sa kanya na buhay pa siya. Bukod pa rito, inihayag ni Yusa na maglalabas siya ng bagong kanta sa lalong madaling panahon, at muling nagkagulo ang buong klase. Gaano man kalakas ang sigaw nina Tomori at Yu, hindi nila mapakalma ang sinuman. Sa kabutihang palad, ang kampana ng klase ay may awtoridad pa rin sa mga estudyanteng yun. Sa tanghalian, nawala si Tekajo gaya ng dati, nag-iiwan ng bakas ng mga kalabog sa likod niya. Sanay na ang lahat dito kaya wala nang nag-abala pang magkomento. Nang dumating si Yu sa cafeteria, naghihintay na si Tekajo na may dugo sa ulo. Napakabilis niyang kumari pa dahil gusto niyang makakuha ng espesyal na kanin, na napaka. Nakailangan mong isa panganib ang iyong buhay para lang makakuha ng isa. Alam ni Yu na binili ito ni Tekajo bilang paraan ng pagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Nagkukwentuhan ang dalawa ng comfortable nang kailangan nilang ubusin agad ang lahat dahil pinatawag sila ni Tomori sa opisina. Pagkabukas ng pinto, sinalubong sila ng mga reklamo niya na parang pader. Tinanong niya kung ipinanganak ba sila sa taon ng pagong sa sobrang bagal nilang kumilos. Sasagat na sana sila nang sabihin ni Tomori na walang trabahong gagawin. Tinawag lang niya sila para makinig sa paparating na bagong kanta ni Yu ng magkasama. Handa na si Tekajo na sampain si Tomori hanggang sa mga ninuno nito dahil sa peking alarma. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Yu, ang buong katawan niya ay nagliwanag sa tuwa, at dali-dali siyang umupo sa kanyang upuan nang hindi na kailangang sabihan. Ang bagong kanta ni Yu ay magandang pagkakagawa sa tunog at visuals. Ang boses niya ay walang kapintasan gaya ng dati, malumanay at matamis. Walang duda na ang mga lalaki ay patuloy na mahuhulog ang loob sa kanya. Sa kabuuan, walang anumang pwedeng pintasan. Si Tekajo, ang die-hard fan, ay labis na natuwa, ang buong katawan niya ay naninigas sa galit, na nagsasabi sa iyo ng lahat kung gaano ito kaganda. Si Tomori, gayunpaman, ay kinailangan magbawas ng ilang puntos dahil medyo masyadong kakyutan si Yuso sa video. At hindi niya nagustuhan yon. Matapos pakinggan ang kanta ni Yuso, naglabas si Tomori ng 2 tiket para sa isang konsyerto ng Jin, ang banda na kanyang labis na kinagigiliwan, dahil tiyak na pupunta si Tomori, isa na lang ang natitirang tiket, at talagang hindi niya alam kung paano ito hahatiin. Dahil hindi mahilig sina Yuso at Tekajo sa rock music, ipinasa na lang nila ito kay Yuyu. Si Yuyu, na tahimik na nakatayo sa isang tabi, ay biglang nahirang. Iminungkahi niya na tanungin si Misa kung gusto nitong sumama. Kinontrol ni Misa si Yuso at tinanong kung ang banda bang ito ay tumutugtog ng uri ng nakakabaliw na 8D music na mapapahawak ka sa kambing at tatakbo ng sumisigaw sa gabi. Sumimangot si Tomori nang sabihin niyang walang sinuman sa mundo ang tumutugtog ng kung anuman yon. Agad itong binaliwala ni Misa at umalis, kaya si Yuyu ay napilitang dumalo sa konsyerto kasama si Tomori. Habang pauwi, pinag-iisipan ni Yuyu kung magandang ideya ba ito nang mapansin niya ang isang bulag na babae sa unahan niya. Dahil sa kapansin-pansin niyang pulang buhok, imposibleng hindi siya mapansin. Habang dumadaan siya, nakaramdam si Yuyu ng isang alon ng pagkapamilyar, ang parehong pakiramdam na nararanasan niya tuwing nakikinig siya sa musika ni Jin. Nang babati pa lang siya, nilapitan na siya nito ng nakakagulat na bilis. Gusto niya itong dalhin para kumain ng noodles. Nabigla si Yuyu sa kanyang kasabikan at tinanong kung miyembro ba siya ng bandang Jin. Agad siyang umayos ng tindig at ipinakilala ang sarili bilang si Sala, ang lead vocalist ng Jin. Ilang araw na siya sa bayan pero hindi niya makita ang pagkaing gusto niya. Lumabas na palaging mali ang pagbigkas ni Sala sa pangalan ng ulam, kaya't natural lang na walang nakakaintindi sa kanya. Sa wakas ay nasimulan niya ang culinary kong pakikipagsapalaran na matagal na niyang hinahangad. Matapos ubusin ni Sala ang napakasarap na noodles, tiningnan niya si Yuyu at tinanong kung may nawalan ba siya ng mahal sa buhay kamakailan. Habang nag-uusap sila,
ang boses ni Yuyu ay nagtataglay ng bigat ng pagod at kawalan ng pag-asa. Lubos na nagulat si Yuyu sa talas ng pangunawa ni Sala, kaya't ikinwento niya ang lahat dito. Pagkatapos makinig, taos-pusong nagtanong si Sala kung maaari ba niyang bisitahin ang alaala ni Ayo at mag-alay ng panalangin. Ito ang nagpaalala kay Yuyu kay Tom Ori. Ang kapatid ni Tom Ori ay isang malaking tagahanga ng Jin. Marahil ang pagkikita nila ni Sala ng personal ay makapagpapabuti sa kanyang kalagayan. Kaya't binanggit muna ito ni Yuyu kay Sala. Nang masaya siyang pumayag, dali-dali siyang lumabas para tawagan si Tom Ori at sabihin dito na nasa kanya si Sala at dapat itong pumunta kaagad. Salungat sa inaasahan niya na si Tom Ori ay magiging isang labis na humahanga gaya ni Tekojo, dumating lang ito at sinabing, "Ano ngayon?" Totoong masaya lang siyang nakikinig sa musika ni Jin. Ang makilala sila ng personal ay walang anumang babaguhin. Pagkarinig niyon, nagpasya si Yuyu na huwag sabihin dito ang plano niyang dalhin si Sala sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Pumara sila ng masasakyan ng gabing iyon. Nagreklamo si Sala na nagugutom na naman siya, kaya kinailangan siyang dalhin ni Yuyu upang kumain muna. Gaya ng dati, sa sandaling natikman ni Sala ang isang masarap na pagkain, lubos siyang nagpakita ng tuwa. Paulit-ulit na hinahalikan ang mangkok at pinupuri ang sinumang lumikha ng napakasarap na putahe. Pagkatapos kumain, nagkwento si Sala kay Yuyu tungkol sa kanyang pagkabulag. Ito ang kabayaran sa kanyang sariling maling kilos. Hindi na siya nagpaliwanag ng masinsinan, nagbigay lamang ng pangkalahatang ideya. Upang makamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon, isang bituin na tulad niya ay gumamit ng hindi kanais-nais na pamamaraan. Nang nawala ng kontrol ang mga pangyayari at nailagay sa panganib ang kanyang pamilya, wala nang nagawa si Sala, kundi isakripisyo ang kanyang paningin kapalit ng kapayapaan. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Sala na maaaring balang araw ay harapin ni Yuyu ang katulad na kapighatian. Kaya naman hinikayat niya ito na huwag mawala ng pag-asa kapag dumating ang panahong iyon. Pagkatapos ng kaunti pang paglalakbay, narating din nila ang ospital at pumasok sa silid kung nasaan ang kapatid ni Tom Ori. Naririnig ni Sala ang kanyang mga sigaw. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na hindi pa niya naranasan kailanman. Ipinaliwanag ni Yuyu na bago siya nagkaroon ng ganitong kalagayan, ang lalaki ay isang mahusay na music hero na malapit ng pumirma sa isang record deal. Batay sa sinabi ni Tom Ori sa kanya, posible na ang kanyang kapatid ay patuloy pa ring gumagawa ng musika. Kahit sa kanyang gulong-gulong kalagayan. Nang marinig yon, lumapit si Sala at nagsimulang kumanta. Sa katunayan, ang musika ay tunay ngang kayang umabot ng malalim sa kaluluwa ng tao. Ang kapatid ni Tom Ori, na noon ay sobrang balisa, ay biglang kumalma at umupo ng tahimik. Sinamantala ni Yuyu ang pagkakataon at nagmadali siyang lumapit upang tanungin kung naaalala na niya ngayon, na siyang pangalan ni Tom Ori sa bahay. Ang lalaki ay isang beses lang ibinulong ang pangalan ngayon, ngunit sapat na iyon upang ipakita na may nagising sa kanyang loob. Ang maliit na kislap lang ng pagkilalang iyon ay higit pa sa sapat. Mabilis na iginaya ni Yuyu si Sala pabalik, pero bago pa man niya magawa iyon, natagpuan na siya ng mga security guard at inilayo. Samantala, nakatanggap si Tom Ori ng tawag mula sa ospital. Talagang ang naaalala na siya ng kapatid niya. Tinawagan niya si Yuyu upang pasalamatan sa ginawa nito, at nagpangako silang magkikita sa konsyerto kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Yuyu ang sarili na balisa at papalit-palit ng damit. Tapos, bigla niyang napagtanto na wala siyang ideya kung bakit siya ganito katensyonado, kaya't kinuha na lang niya ang kahit ano. Tutal, kapag gwapo ka na, lahat naman ay bagay sa iyo. Iba rin si Tom Ori sa karaniwan ngayon, hindi na suot ang nakakasawang uniforme ng paaralan. Sa sandaling makita siya ni Yuyu ng ganoon, namula ang kanyang mukha nang hindi niya namamalayan. Silang dalawa ay tunay na mukhang magkasintahan na nagde-date. Ang tanging pinagkaiba lang nila sa iba ay ang ibang fans ay bumibili man lang ng merchandise ng paborito nilang banda o branded na hoodies. Habang iniisip ni Yuyu na si Tom Ori ang naiiba, buong sigla niyang pinag-usapan ang phone case na gin at isang music player. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng napakaliwanag kaya alam ni Yuyu na talagang kailangan niyang makuha ang dalawa. Kaya pala isa siyang matinding tagahanga. Napakalaki ng impluwensya ni Yuyu. Ang pila ng mga taong naghihintay bumili ng kanilang merchandise ay hamaba ng walang katapusan mula sa pasukan hanggang sa likuran.
Matagal-tagal bago tuluyang nakuha ni Tom Ory ang gusto niya, at makapasok na sila sa loob para sa konsyerto. Ang venue ay punong-puno, wala ni isang bakanteng upuan ang makita. Sa entablado, handa na si Sala at ang kanyang banda. Nagsimula silang kumanta, pinupuno ang hangin ng tunog na bumihag sa di mabilang na matitigas na puso. Habang umaalingaw ang musika, ang kapaligiran sa arena ay unti-unting uminit hanggang sa umabot sa nasa sukdulan ang sigla. Bawat isa sa karamihan ay nagsimulang umindayog at gumalaw sa bawat liriko, sa gitna ng lahat ng ito. Si Yoyo lang ang nanatiling ganap na walang galaw, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Iyon nga mismo yon, pagkalito. Sa pagkakaalam ni Yoyo, kamakailan lang siya nagsimulang makinig sa musika ni Jin. Kaya paano niya naramdaman ang matinding pakiramdam ng pagiging pamilyar? Pakiramdam niya ay nakaukit na ito ng malalim, na para bang matagal na niyang pinakikinggan ang mga kantang ito sa loob ng maraming taon, hindi lang sa loob ng ilang araw. Isang bagay na malabo pa ay nagsimulang lumino ng ang pinakamamahal na kanta ni Jin sa Japan, Trigger, nagsimulang tumugtog. Si Yoyo ay biglang napahawak sa kanyang ulo, umalingaw ang kanyang tili, at bumagsak. Bago mamatay si Ayo, paulit-ulit niyang nabanggit ang isa pang tao, isang nakatatandang kapatid na lalaki na minsan nilang nagkaroon. Noong panahong yon, binaliwala ito ni Yoyo bilang delusyon dahil sa lagnat, ngunit ngayon, nakabaon ng malalim sa kanyang isip, isang eksena na hindi niya makilala ang nagsimulang umikot muli. Siya at si Ayo ay nasa loob ng isang pasilidad ng pananaliksik na dinisenyo upang pag-aralan at eksperimentuhan ang kakayahan. Yun ang sandali nang unang marinig ni Yoyo ang Trigger at lubos na nasiyahan dito. Ayo sa tabi niya ay gaya ng dati, kinikilig kay Yusa. Masayang nakikinig ng musika ang dalawang magkapatid nang dumating ang oras ng kainan at kinailangan na nilang umalis. Huminto si Yoyo sa paglabas dahil napansin niya ang isang mananaliksik na nakikinig sa musika. Ang lalaking ito ay isa sa ilang siyentista na talagang tinatrato si Yoyo at ang ibang bata bilang mga tao. Hindi niya tinitingnan ang mga batang may kakaibang kakayahan bilang mga halimaw na dapat suriin, ni hindi niya sinusunod ang baluktot at imoral na pananaw ng iba. Dahil sa pananaw na yon, siya ay isinantabi. May nakatatandang kapatid na lalaki sina Yoyo at Ayo, na nagngangalang Sean. Taglay niya ang kakayahang time leap, isang kapangyarihang napakakatakot na pinanatili siya ng mga mananaliksik na hiwalay, hindi man lang binibigyan ng pagkakataong gamitin ito. Dahil doon, bihira lang magkasama ang tatlong magkakapatid. Kung tungkol naman sa kakayahan ni Yoyo, hindi lang ito pag-angkin kundi pagnanakaw. Sa bawat pagkakataong pumasok siya sa katawan ng isang may superpower, ninanakaw niya ang kakayahang yun. Ang bawat nakakaalam nito ay pinanatili itong sekreto. Kung hindi, magiging katulad din si Yoyo ni Sean, o mas malala pa. Habang kumakain, nakasalubong ni Yoyo ang Water Ghost. Ang pangalan niya ay Kumagami, isang individual na espesyal na binabantayan na nakipag-usap kay Yoyo. Inaayos nila ang isang revolusyon sa loob ng laboratorio, at ang susi ay ang kakayahan ni Sean. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya pinananatili. Para maabot si Sean, itinuro ni Kumagami kay Yoyo ang mga kapaki-pakinabang na kakayahan na makukuha, tulad ng pagwasak at pagkatapos ay pangitain. Ang problema ay nakapiit pa rin ang clairvoyant. Kailangang makarating doon si Yoyo nang mag-isa gamit ang mapa na nakaguhit sa isang piraso ng papel. Nakita ng mga gwardya ang dalawa na nag-uusap at lumapit upang paghiwalayin sila. Ngunit sa kabutihang palad ay wala silang ideya kung ano ang napag-usapan. Pagkatapos ng kainan, ilang bata ang tinawag sa mga research room. Biglang naalala ni Ayo na kasama rin pala siya sa listahan. Nabigla si Yoyo nang marinig ito ngunit hindi niya ito napigilan sa oras. Bigla siyang sinunggaban mula sa likuran ng isang bantay at nawala ng malay sa mismong lugar. Pagkagising niya, nailipat na pala siya sa loob ng isang nakasarang silid. Ang pintong naghihiwalay sa kanya mula sa kalayaan ay napakatibay, at gaano man niya sinubukan, hindi niya ito maigalaw. Bigla na lang nayanig ng malakas ang buong pasilidad, at isang anunsyo ang umalingaw tungkol sa isang lockdown. Sa sektor D bumukas ang pinto, at nakatayo sa labas ang mismong mananaliksik na kinakausap lang ni Yoyo. Ipinaliwanag niya na napilitan si Ayo na ilabas ang kanyang kakayahang mag-collapse, at sa proseso ng pagkawala ng kontrol, nawasak niya ang buong sektor D dahil itinuturing si Ayo na lubhang mapanganib,
plano nilang isailalim siya sa isang mapanganib na interbensyon upang wakasan ang kanyang pag-iral. Sinabi ng mananaliksik kay Yuyu na kailangan niyang gamitin ang plunder, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kakayahan, upang iligtas ang kanyang kapatid. Ang planong pinag-usapan lang nila ay agad na isinagawa. Sa daan, natural na namataan si Yuyu ng mga sundalong nagtutok ng baril sa kanya. Ngunit mayroon din siyang mga kaalyado na tumulong na linisin ang daan. Nakuha ni Yuyu ang kakayahang makakita sa malayo, clairvoyance, na nagpahintulot sa kanya na makipag-ugnayan kay Sean at matukoy ang lokasyon nito. Sa paglampas sa mga pagtatangka ng mananaliksik na pigilan siya, narating ni Yuyu si Sean at pinalaya siya. Agad na inaktibo ni Sean ang time leap. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ay mayroon ngayong buhay na kanilang tinatamasa. Biglang nagising si Yuyu sa konsyerto. Katabi niya mismo si Tom Ori. Sa una ay inakala niyang panaginip lang ito, ngunit walang panaginip ang maaaring maging ganoon kay Toto. Sakto namang lumitaw si Kumagami na nagkumpirma na hindi ito panaginip. Dumating siya upang ipaliwanag ang lahat kay Yuyu at iligtas si Ayo. Sa madaling sabi, ang buong kwento ay napakahaba at komplikado para sa isang simpleng paliwanag. Kaya't inihatid ni Kumagami sina Yuyu at Tom Ori kay Sean. Iba na rin si Sean. Mukhang lubusan niyang nawala ang kanyang paningin. Nagsimula ang lahat sa pangyayaring time leap. Bumalik si Sean sa edad na 14, eksakto sa edad kung kailan unang nagising ang mga kakayahan. Si Kumagami, na ang kapangyarihan ay tuklasin at hanapin ang mga gumagamit ng kakayahan, ang unang nakakita kay Sean. Walang naalala si Kumagami mula sa nakaraang daloy ng panahon, at tanging si Sean lamang ang nakakaalam kung anong mga kakilakilabot. Ang taglay ng hinaharap. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, sinabi ni Sean sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Nag-alinlangan si Kumagami sa simula, hanggang sa ibunyag ni Sean ang mga sikreto na walang ibang makakaalam. Pagkatapos ay dinala ni Kumagami si Sean upang makilala ang unang grupo ng mga batang gumagamit ng kakayahan. Ipinakilala ni Sean ang kanyang sarili bilang isang mula sa hinaharap, na natural na nagdulot sa kanya upang tawaging isang nakakapagod ang magpaliwanag, ngunit patuloy na nagsikap si Sean. Sinimulan niyang tukuyin ang kakayahan ng bawat isa, tumpak na inilalarawan ang bawat lakas at kahinaan. Sa puntong yun, wala nang sinumang makakaila sa katotohanan. Mula noon, si Sean ang naging pinuno ng grupo ng mga kabataang may kakayahan. Ang kanilang layunin ay malinaw. Magtipo ng mas maraming tao hanggat maaari, palakasin ang kanilang sama-samang lakas, at protektahan ang kanilang sarili mula sa walang prinsipyong mga siyentista. Ngunit sa huli, mga bata pa rin ang mga bata. Ang kanilang mga ugali ay pabago-bago, wala silang mapagkukunan, at ang grupo ni Sean ay patuloy na nahuhulog sa parehong mga bitag tulad ng dati. Ang mga lumang pattern ay umulit na pumipilit kay Sean na gamitin ang time leap ng paulit-ulit. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang mga resulta, gaano man karaming beses siyang bumalik. Palagi silang nauuwi sa pagkakadala sa pasilidad ng pananaliksik ng walang kakayahang lumaban. Sa wakas, natanto ni Sean na hindi lang talaga kayang lumaban ng mga bata sa mga matatanda. Nagsimulang pag-isipan ng lahat ang ideya ng paghingi ng tulong mula sa mga dating gumagamit ng kakayahan na lumaki na. Ang ilan ay tumutol dito, na nagsasabing hindi kailanman maiintindihan ng mga matatanda ang kanilang paghihirap. Sa kabutihang palad, habang kumakain kasama sina Yuyu at Ayo, nagkataong napanood ni Sean ang isang anunsyo ng loto sa telebisyon. Iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya para kumita ng pera. Gagamitin niya ang time leap para bumalik sa nakaraan at bumili ng mga panalong ticket, pinipili ang mga resulta. Para sa mga lottery na nabunot na sa hinaharap. Matapos lang ang ilang ulit nito, ang organisasyon ay mula sa pagiging lubhang mahirap ay naging napakayaman. Ngunit nagsimula ring lumitaw ang isang tunay na problema. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Sean. Hindi niya inalala iyon, dahil mas mababa ang halaga ng kanyang paningin kaysa sa buhay at kalayaan ng mga batang nasa harapan niya. Kahit may pera, nag-api pa rin ang mga siyentista sina Sean at ang kanyang grupo. Lubos siyang nag-isip, pagkatapos ay nagsimulang magtaka kung mayroon bang kapaligiran na tunay na makapagpoprotekta sa lahat. Sa mismong sandaling yon, casual na tinanong ni Yuyu si Sean kung nakapili na ba siya ng high school. Sa sandaling yon, nabuo kay Sean ang ideya na magtayo ng isang paaralan, isang lugar kung saan ang mga batang may kakayahan ay maaaring manatili sa isang lehitimong dahilan,
at kung saan siya ay magkakaroon ng awtoridad na protektahan sila. Natutuwa si Komagami na marinig ang isang praktikal na plano ngunit nag-alala kay Sean, dahil sa susunod na pagtalon, mawawala na ng buo ang natitira niyang paningin. Hindi nag-alinlangan si Sean, umaasa lang siya na muli siyang mahahanap ni Komagami, tulad ng dati. Ang resulta ay eksakto sa inaasahan. Matapos muling tumalon pabalik, binili ni Sean ang isang buong lupon ng paaralan at itinatag ang unang akademya para sa mga gumagamit ng kakayahan. Hindi siya tumigil doon. Nagsimula siyang magpalawak at magtayo ng mga katulad na paaralan sa buong Japan. Kung tutuusin, hindi niya kayang iligtas ang mga tao sa isang rehiyon at iwanan ang lahat ng iba pa. Si Komagami ang humawak ng gawaing iyon. Upang hindi makilala, binuhusan ni Komagami ng tubig ang kanyang ulo, tinago ang kanyang anyo upang manatiling nakatago. Bago simulan ang kanyang plano, binura ni Sean at ng iba pa ang mga alaala ni Yuyu at Ayo. Natakot siya na kung hindi siya babalik, hahanapin siya ng dalawang bata, at kung mangyari yon, hindi sila kayang baliwalain ni Sean at makapag-focus sa kanyang misyon. Kaya naman ang magkapatid ay mayroon lamang putol-putol na alaala ng pagkakaroon ng nakatatandang kapatid. Naiintindihan na ngayon ni Yuyu ang buong kwento mula simula hanggang wakas, ngunit hindi pa rin niya maisip kung paano nila ililigtas si Ayo ngayong wala na kay Sean ang time leap. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Sean kay Yuyu na agawin ang time leap mula sa kanya at maglakbay pabalik upang maiwasan ang trahedya. Sa sandaling matapos magsalita si Sean, sinubukan ni Yuyu ang mga kakayahang kanyang ninakaw mula sa mga nakaraang pagtataglay. At totoo nga, nagamit niya ang bawat isa sa mga ito. Sinimulan ni Yuyu na pag-alitan ang lahat dahil hindi nila sinabi sa kanya ang tungkol sa pag-agaw mula pa sa simula. Ngunit lahat iyon ay para sa kanya. Pagkontrol sa isang tao ay questionable na sa etika. Ang pagnanakaw ng kanilang kakayahan bukod pa roon ay ibang usapan na talaga. Kung kulang si Yuyu sa tamang kamalayan sa sarili at inaabuso ang kanyang kapangyarihan, walang makapipigil sa kanya. Kinilala ni Yuyu ang bigat nito at binitawan ang kanyang galit. Ginamit niya ang time leap at bumalik sa nakaraan. Nagising siya sa mismong araw na nagkasakit si Ayo, isang araw bago ang sakuna. Hindi nagmadali si Yuyu na sabihin kaninuman na siya ay nagmula sa hinaharap. Hinayaan niyang dumating si Kimigami kasama ang isang notification gaya ng dati, pagkatapos ay iminungkahi na tanging siya at bumisita si Tamori kay Ayo sa bahay. Pagdating nila, naroon na ang mga kaibigan ni Ayo. Sa unang pagkakataon, hindi napansin ni Yuyu. Ngunit ngayon, sa pangalawang pagkakataon, malinaw niyang napansin ang masamang tingin sa mga mata ng babae sa likod ng grupo. Siya ang dahilan ng lahat. Matapos magkwentuhan si Tamori at Ayo ng ilang sandali at bago pa umalis, sa wakas ay inihayag ni Yuyu na siya ay bumalik mula sa hinaharap. Hindi na niya kinailangang magsalita ng marami bago pa maniwala si Tamori sa kanya. Ayon sa kanya, gagawin ni Yuyu ang lahat para kay Ayo, kaya hindi na kailangan ng mahabang patunay. Matapos maayos yon, pumasok si Yuyu at pinawalang bisa ang kakayahang magpaguho na nauugnay kay Ayo. Ang banta ng pagguho ng gusali ay wala na. Ang natitira na lang ay ang pagharap sa babaeng may matatalim na tingin. Kinabukasan, nagpanggap silang estudyante at lumusat sa middle school na pinapasukan ni Ayo. Ang plano ay magtulungan para mapawalang bisa ang banta. Ngunit sa sandaling pumasok sila, hinawakan ng isang guro si Tekajo at inilayo siya. Dahil sa pagiging sikat ni Yusa, agad siyang napansin, at pinalibutan siya ng maraming estudyante, na naging dahilan para tuluyan siyang hindi makakilos. Maging si Tamori ay nasangkot sa kaguluhan at halos hindi nakatakas bago siya mapalibutan ng maraming tao. Kasabay ng pagpakawala ni Yuyu ng malalim na buntong hininga, nangyari ang hindi maiiwasan. Muling nasukol ng babae si Ayo. Saktong ilalabas na sana niya ang talam nang biglang sumulpot si Yuyu mula sa isang silid-imbakan. Bago pa man maunawaan ng babae ang kanyang pagkabigla, inaktibo ni Yuyu ang kanyang kapangyarihan at binasag ang bawat bintana sa kanilang paligid. Sinamantala ni Tamori ang pagkakataon at mabilis na lumapit upang putulin ang isang hibla ng buhok ng babae, natakot sa kakaibang tanawing nagaganap sa kanyang harapan. Ang babae ay napatigil. Binalaan siya ni Yuyu na kung muli niyang galawin ang kapatid nito, mapapahamak siya. Sinabihan niya ito na intindihin ang pahiwatig at maglaho. Sa huli, sabay na umuwi ang magkapatid.
Sa wakas, gamaan ang loob ni Yuyu dahil alam niyang nailigtas niya ang kanyang kapatid. Di nagtagal, nakita rin sila ni Kumagami. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag. Hinawakan lang ni Yuyu ang kamay ni Ayo at dinala siya ng diretso sa kanilang nakatatandang kapatid. Di tulad ni Yuyu na alam na ang lahat, si Ayo ay nagpakita ng lubos na pagkalito nang makilala niya si Sean. Wala talaga siyang matandaan tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid, tanging isang malabong anino lamang ang nananatili. Sa kanyang mga panaginip, hindi na masyadong nagtagal si Sean sa pagpapaliwanag ng mga bagay kay Ayo. Sa halip, nakatuon siya sa kasalukuyang sitwasyon ni Yuyu. Ngayon na nalantad si Yuyu bilang pinakamakapangyarihang gumagamit ng kakayahan, wala nang pagbabalik sa normal na buhay. Kailangan niyang manatili dito hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang mga kapangyarihan. Ang lugar na ito ay isang lihim na base, na itinayo hindi lamang bilang kanlungan para sa mga gumagamit ng kakayahan, kundi pati na rin bilang pasilidad ng pananaliksik na nakatuon sa pag-aaral sa kanila. Iginabay ni Sean ang lahat patungo sa laboratorio. Siyempre, walang kakilakilabot na mga tanawin ng immoral na diseksyon dito. Muling nakasama ni Yuyu ang siyentipikong tumulong sa kanya noong nakaraan. Ang lalaki ay siya na ngayong punong mananaliksik sa pasilidad na ito. Nakabuo sila ng bakuna upang pigilan ang mga gumagamit ng kakayahan na gisingin ang kanilang kapangyarihan. Itinuring nila ang mga supernatural na kakayahan bilang isang sakit sa halip na isang biyaya ng magandang kapalaran. Nang makita ang naguguluhang mukha ni Yuyu, ipinaliwanag ng siyentipiko ang pinagmulan ng mga kakayahang ito. Totoong nagtatago ang mga tao ng natutulog na kapangyarihan sa kaibuturan ng kanilang katawan. Ngunit sa normal na sitwasyon, hindi kailanman madyay gising ang mga ito. Pagkatapos ng 74 na taon, papalapit na ang Charlotte Comet sa daigdig. Ang alikabok mula sa kometa na ito ay nagiging sanhi upang ang sinumang makalanghap nito ay magkaroon ng kakayahan, na nagpapabago sa kanila upang maging mga nilalang na may kapangyarihang higit pa sa karaniwan. Maging sa sinauna at medieval na panahon, ang mga tinatawag na mangkukulam at salamangkero ay nakalanghap din ng alikabok na ito upang magkaroon ng kanilang kakaibang lakas. Saan man lumitaw ang mga individual na may kapangyarihan, ang ilang tao ay sasambahin sila dahil sa takot, habang ang iba naman ay matatakot at sisimulang tugisin sila. Ito ang tunay na pinagmula ng pagtugis sa mga mangkukulam noong Middle Ages. Sinimulang isipin ni Yuyu kung bakit hindi na lang sila gumawa ng gamot na panupil para sa kasalukuyang kakayahan. Mga user, tiningnan ng siyentista si Yuyu sa loob, napansin na kahit kapatid siya ni Sean, hindi siya kasing talas. Ang pagbuo ng gamot ay nangangailangan ng napakalaking oras at hindi kasing simple ng pagdaragdag lang ng dosis. Ang sitwasyon sa mga gumagamit ng abilidad ay napakakomplikado rin. Sa Japan, nanatiling matatag ang mga bagay-bagay dahil kinokontrol ni Sean ang lahat sa likod ng mga eksena. Ngunit sa ibang bansa, ibang-iba ang sitwasyon. Ang mga gumagamit ng abilidad sa ibang bansa ay naging parang mga terorista na nakikipaglaban sa kanilang mga gobyerno. Kung hindi mag-iingat si Sean, maaaring mangyari ang kaparehong bangungot sa Japan, at ang payapang buhay na tinatamasa ni Yuyu at ng iba pa ay magiging isang pangarap na lamang. Ang biglaang pagbawi ni Yuyu ng kanyang mga alaala ay nagpatunay na siya ay alinman sa isang pambihirang espesyal na salik, o isang ligaw na hindi mahuhulaan. Pareho sa mga ito ang nagpatunay sa kritikal na kahalagahan ng kanyang papel. Kaya, mula sa puntong ito, kinailangan ng manatili ni Yuyu. At kaya, nanatili si Yuyu kasama ang lahat sa base. Upang masiguro ang isang komportableng buhay sa loob ng silungan, ang pasilidad ay nilagyan ng high-end na teknolohiya. At libangan, bukod pa rito, nagpalipas ng oras ang lahat sa mga aktibidad tulad ng laro ng baraha upang maiwasan ang pagkabagot. Sa isa sa mga larong yun, biglang tumayo si Kimigami. Nakadetect siya ng isang bagong gumagamit ng abilidad at kailangan niyang kumilos. Ang kapangyarihan niya ay hindi kasing kahanga-hanga tulad ng sa unang tingin. Naramdaman lang niya na may isang gumagamit ng abilidad sa loob ng isang tiyak na lugar. Ngunit ang pagtukoy kung sino ito at kung paano gumagana ang kanilang kapangyarihan ay nangangailangan ng karagdagang investigasyon. Inaasahan ng lahat na ito ay isang rutinang misyon. Si Kimigami ay mag-iimbestiga at pagkatapos ay magre-report sa Student Council. Ngunit hindi inaasahang lumiko ang driver sa ibang kalsada. Isang kalsadang hindi nila karaniwang daanan. Nanginginig,
humingi ng tawad ang driver at ipinaliwanag na hawak nila ang kanyang pamilya. Ayon sa panawagan sa driver, dapat ay wala siyang malalapit na ugnayan para maging bahagi ng organisasyon. Ngunit dahil naniniwala siya sa kanilang mga mithiin, itinago niya ang kanyang ugnayan sa pamilya. Ngayon, nangyari na ang pinakamasama. Iminaneho ni Furuki si Kimigami sa isang inabandonang pabrika kung saan naghihintay na ang mga dayuhang ahente. Kahit pagkatapos may hatid si Kimigami, hindi nila tinupad ang kanilang pangako at sinabi nilang mayroon pa rin silang negosyo kay Furuki. Si Kimigami naman ay madaling nawala ng malay. Nang magkamalay siya, nakita niya ang sarili sa isang madilim na silid. Ininiksyonan siya ng kung ano at sinimulang saktan upang kuhanin ang impormasyon. Tumanggi si Kimigami na magsalita at patuloy siyang sinaktan hanggang sa muling mawala ng malay. Nang magising siya sa pangalawang pagkakataon, napagtanto niya na sa mga malabong sandaling iyon sa ilalim ng impluwensya ng gamot, baka nailabas na niya ang impormasyon tungkol sa organisasyon. At iyon nga ang nangyari. Nang gabing yun, may nakatunton at nakahuli kay Tom Ori. Nakatanggap si Sean ng tawag mula sa mga terorista. Alam nila na buhay si Yu at gusto nila ng palitan. Dapat pumunta si Yu ng mag-isa. Kung hindi siya susunod, mamamatay ang pamilya ni Furuki, si Kimigami, at si Tom Ori. Mabilis na ipinarating ito ni Sean sa iba pang kasama. Hindi maaaring gawin ang paggamit ng time leap. Ayon kay Furuki, pinaplano na nila ito mula pa bago itinayo ang mga paaralan. Ang pagbalik ng ganoon kalayo sa nakaraan ay baka labis na para kay Yu. May nagmungkahi na hayaan si Yu na sundin ang kanilang hinihingi, tapos gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang lahat. Kung may magkamali, maaari lang niyang ibalik ang oras sa eksaktong sandaling ito at subukan ang ibang paraan. Sumang-ayon si Sean na ito ang pinakamahusay na opsyon at ipinaliwanag ang plano kay Yu. Tinitiyak na lubos niyang nauunawaan kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap ni Kimigami at Tom Ori. Labis-labis ang naramdaman ni Yu. Siya ay isang batang makasarili lamang na dinaya ang kanyang buhay para mapansin. Paano kayang kayanin ng isang tulad niya ang ganito kabigat na pasanin ng mag-isa? Sa kanyang pagkataranta, muntik nang magdulot si Yu ng pagguho at sirain ang buong pasilidad ng pananaliksik. Niyakap siya ni Sean ng mahigpit at sinabihan siyang kumalma at pag-isipan itong mabuti. Kung talagang hindi niya magawa, maghahanap sila ng ibang paraan ng magkasama. Sinabi niya yun, ngunit matapos umupo si Yu at mag-isip ng mabuti, napagtanto niyang kasing halaga sa kanya si Tom Ori tulad ni Ayo. Ang posibilidad na mawala siya ang tunay na nakatakot sa kanya. Kaya sinunod niya ang plano ni Sean at sumakay kasama si Furuki patungo sa inabandonang pabrika. Kinontrol ni Yu ang isa sa mga kalaban upang tingnan kung may armas at wala siyang nakita. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang kanilang plano, isang babae ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa tagiliran na may dalang kutsilyo. Isang nakakasilaw na kislap ng liwanag ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Walang panahon si Yu para umalma o umiwas, nasugatan ang kanyang mata ng talam. Sa labis na sakit, sinubukan ni Yu na i-activate ang time leap, ngunit natuklasan niyang nawalan siya ng kapangyarihan. Mula sa simula, binalak nilang pigilan siya sa paggamit ng time leap. Galit na galit, sinubukan ni Yu na i-trigger ang collapse, ngunit binalaan siya na sina Kimigami at Tom Ori ay pinipigil sa ibaba. Kung guguho ang lugar na ito, mamamatay ang lahat. Lumipat siya sa telekinesis upang atakihin ang dalawang kalaban sa itaas. Ngunit umakyat sa kanya ang babae at muling itinulak ang kutsilyo sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap, hindi sinasadyang na-activate ni Yu ang collapse. Ang dambuhalang pabrika ay gumuho na tila tinamaan ng lindol na hindi pa naranasan kailanman. Ang grupo ni Sean, na nanunood mula sa malayo, ay nasindak at nagmadali papunta sa pinangyarihan. Nakita nila si Yu, na gumamit ng telekinesis upang protektahan ang sarili. Ngunit si Kimigami at Tom Ori ay wala pa ring makita. Hindi mapakali si Sean sa pag-aalala. Sa wakas, may sumigaw na nakita na nila si Kimigami. Inihiyagis ni Sean ang kanyang baston sa isang tabi at tumakbo patungo sa pinagmulan ng boses. Ang unang bagay na nahawakan ng kanyang mga kamay ay isang bagay na basa at malagkit. Ito ay dugo ni Kimigami. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang ipagsanggalang si Tom Ori mula sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga bakal na poste. Hindi makakita si Sean, ngunit mula sa mahinang tinig na narinig niya, alam niyang hindi natatagal si Kimigami.
Desperado siyang tumawag sa kanyang pinakamalapit na kasama, nagmamakaawang kumapit at lumaban siya. Ngunit masyadong malubha ang mga sugat. Bulong lang ni Kimigami kay Sean na ito ay isang kahilingan na hindi niya kayang tuparin. At pagkatapos ay tumahimik siya. Nang muling magising si Yo, bumalik ang mga alaala ng nangyari at nagsimula siyang sumigaw. Muling umaktibo ang collapse, ngunit sa kabutihang palad, nakabantay na ang grupo ni Madoki at mabilis siyang tinurukan ng pampakalma upang patatagin siya. Nang kumalma na si Yo, tinanong niya kung nasaan si Tomori at kung ayos lang ba ito, at kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kaunti. Ligtas si Tomori. Tungkol naman sa kung bakit hindi siya makakilos, walang sino man ang may sagot. Nang marinig niyang ayos si Tomori, gamaan ang kanyang loob. Pagkatapos, tinanong ni Yo ang tungkol kay Kumigami. Ayos lang ba siya? Bumigat ang kapaligiran at namayani ang katahimikan sa silid. Nang walang sino mang nagsasalita, alam na ni Yo na ang pinakamasakit na kinalabasan ang nangyari. Pinagsalitaan si Yo ng isang tao ng may galit, at gustong malaman kung bakit niya pinasimulan ang collapse ng siya. Hindi man lang masiguro ang kaligtasan ni Tomori at Kumigami. Pinigilan siya ni Madoki, ipinaalala sa lahat na lahat sila ay umasa sa time leap bilang isang failsafe. Kung hindi ginamit ni Yo ang collapse at sa halip ay nahuli siya ng mga terorista, mas malala sana ang magiging kahihinatnan. Sino ang mananagot noon? Sinabihan niya si Yo na huwag sisihin ang sarili, dahil anuman ang nangyari, hindi iyon ang kanyang intensyon. Nabalot si Yo sa mahaba at masakit na katahimikan matapos malaman ang pagkamatay ni Kumigami. Nagsisimula na ang libing nito. Ang pinaka naghihirap ay walang dadang si Sean. Sila ay mas malapit pa sa magkapatid sa dugo, pinagdaanan ang di mabilang na pagsubok ng magkasama. Ang pagkawala ng kasama na nakatayo sa tabi niya sa lahat ng pinagdaanan ay labis na nagpaguho kay Sean. Umupo siya sa bubong, nakatitig ng blanko sa malayo, eksakto ang itsura niya kay Yo nang mawala si Ayo. Sa panig ni Yo, ang unang bisita ay si Takajo, na labis na nabigla nang makita ang kalagayan ni Yo. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang mga sugat, lalo na ang permanenteng pagkawala ng paningin sa isang mata. Ngunit walang dahilan para mawalan ng pag-asa, dahil dinala ni Takajo ang masarap na baka. Lengwa na palaging mahal ni Yo. Matagal na simula nang huli siyang nasa eskwelahan at natikman ang pamilyar na lasa na talagang nagpasigla sa kanya. Si Tomori ay unti-unti na ring gumagaling at makakalabas na sa ospital sa loob lamang ng ilang araw. Ang lahat sa eskwelahan ay mahusay na pinamamahalaan ni Takajo at Yo, kaya wala nang dapat ipag-alala si Yo. Sunod ay si Yo na may dalang palayok ng nilagang karne. Naalala ni Yo na noong panahong siya'y nalulunod sa kadiliman. Ito ang mismong putahe na dinala niya sa kanyang pintuan. Nasiyahan siya rito gaya ng kasiyahan niya sa pagbisita ni Takajo, at bigla na lang tinawag ni Yo si Misei. Sa pagbalik niya mula sa bingit ng kamatayan, napagtanto ni Yo kung gaano kadaling mawala ang buhay. Maaaring mamatay ang isang tao anumang sandali, ikagugulat ng lahat. Sino ang makakatiyak na ang taong buhay kahapon ay naririto pa rin ngayon? Ang mga bagay na hindi nasabi at hindi nagawa sa mga mahal sa buhay ay nagiging pagsisisi na hindi na kailanman malulutas. Hinimok ni Yo si Misa na umuwi at makita muli ang kanyang pamilya. Dahil walang nakakaalam kung kailan siya rin ay maaaring mawala, inamin ni Misa ang kanyang sariling pagkakasala. Siya ang anak na laging nagbigay-pighati sa kanyang mga magulang, at ang mamatay ng mas maaga kaysa sa kanila ay ang sukdulang kawalang pitagan. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Yo kay Yo na itigil ang anumang ginagawa niya at bisitahin agad ang kanyang mga magulang. Dahil sa panggigipit ni Yo, hindi agad nakapagbakasyon si Yo sa trabaho, ngunit sadyang nag-ayos siya ng isang programa tungkol sa pagkain na magdadala sa kanya pabalik sa kanyang bayan upang makita ang kanyang mga magulang. Pinanood ni Yo ang palabas. Dahil sa limitado niyang kaalaman sa mga salitang may kinalaman sa pagkain, ang katotohanang nagawa niyang mag-host ng isang culinary program ay isang himala. Habang kumakain si Yo sa harap ng kamera, si Misa ang pumalit. Diretsahan niyang sinabi na hindi espesyal ang pagkain, at mahahanap ito kahit saan. Ngunit ang pagmamahal na ibinuhos ng kanyang mga magulang sa mga pagkain iyon ang nagpasarap sa kanila higit sa anupaman. Nang makita ang malupit na ugali na iyon, nagsimulang isipin ng mga magulang si Misei, at nanakit ang kanilang mga puso. Maging si Misei, na laging matigas ang loob, ay nagsimulang umiyak.
Napakaraming pagsisisi na ngayon lang niya nakilala pagkatapos ng kamatayan, mga bagay na pagsisisihan niya magpakailanman. Sa wakas, dumalaw si Yo sa kanyang kapatid. Ngayon ang kanyang ika-16 na kaarawan, at ginawa niya ang notorious na pagkaing egg roll na yon. Kakaiba, kahit na ito ay eksaktong kapareho ng lasa gaya ng dati, naramdaman niyo na ito ay mahiwagang. Masarap sa pagkakataong ito, marahil tama si Misa. Ang pagmamahal na inilalagay sa isang ulam ang nagpapabuti sa lasa nito. Habang unti-unting gumagaling si Yo, hiniling ni Madoki na kausapin niya si Sean. Nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid, hindi gaanong nagsalita si Yo at umalis na lamang. Alam niyang walang anumang sasabihin niya sa ngayon ang makakatulong. Nang pumasok si Yo sa kanyang silid sa ospital, naroon na si Tom Ori. Nag-usap sila sandali, bagaman tila gumagaling si Yo, ang bigat ng kanyang kalungkutan ay kasing bigat pa rin ng kay Sean. Bukod pa rito, naroon ang takot na madamay ang kanyang mga mahal sa buhay sa panganib. Tinanong ni Yo si Tom Ori kung ano ang magagawa niya para panatilihing ligtas ang lahat. Sumagot si Tom Ori nang walang pag-aalinlangan. Ang tanging paraan para maibalik ang lahat sa normal ay ang alisin ang mga kakayahan ng bawat gumagamit ng kakayahan. Mayroon ng bakuna si Sean para harangan ang alikabok ng kometa sa hinaharap. Ang natitira na lang ay para kay Yo na alisin ang mga kapangyarihan mula sa bawat gumagamit na nagising na o malapit ng magising. Ngunit nang matapos siya, sinabi ni Tom Ori sa kanya na huwag itong gawin. Ito ay lubhang mapanganib. Maaaring magawa ito ni Yo, ngunit ang pag-ipon ng napakaraming kakayahan ay maaaring magdulot ng kanyang pagkabaliw. At maging sanhi ng pagwasak niya sa buong mundo. Nang paalis na si Tom Ori, sinabi ni Yo sa kanya na gagawin pa rin niya ito. Gusto niya itong pigilan ngunit hindi niya kaya. Bago siya umalis, ipinagtapat ni Yo ang nararamdaman niya kay Tom Ori. Sila ni Ayo ang mismong dahilan kung bakit siya papasok sa isang landas na walang balikan. Harap sa kanyang pagtatapat, walang ipinakitang pagkamahiyain si Tom Ori, at gayon din siya. Tila nag-uusap lang sila tungkol sa isang bagay na lubos na ordinaryo. Halos nagtalo pa nga sila tungkol sa kung bakit siya nagustuhan ni Yo sa umpisa pa lang. Sa huli, tumigil sila sa pagtatalo. Sa halip na tanggihan siya, sinabi ni Tom Ori na maghihintay siya hanggang sa magtagumpay ito at makabalik bago magdesisyon kung makikipag-date sa kanya o hindi. Para bang nagdagdag ng panggatong sa apoy nito, sinabi ni Tom Ori na magsimula ito sa kanya. At kaya ang kauna-unahang taong kinuha ni Yo ay walang iba kundi si Tom Ori mismo. Dinala ito ni Yo kay Sean, na natural na tumutol. Ngunit hindi sumuko si Yo. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ni Sean, tila bumubuti ang mga bagay-bagay, subalit nanatili pa rin ang sakit, at muling lumalapit ang mga dayuhang terorista. Wala nang ibang pagpipilian si Yo kundi tahakin ang landas na ito. Pinakinggan siya ni Sean at sa huli pumayag. Sinabihan niya si Yo na maunang pumunta sa ibang bansa habang siya ang mangangasiwa ng mga bagay-bagay dito. Kung hindi kayang panindigan ni Sean at ng iba pa ang sitwasyon, hindi sila karapat-dapat tumingin kay Yo sa mata pagbalik nito. Habang nag-iimpake si Yo at lumabas ng pinto, naroon na sina Yosa, Mais, at Tekajo. Siyempre naroon sila upang ipasa ang kanilang mga kakayahan, na nagbigay kay Yo ng huling dagdag na lakas bago ang kanyang paglalakbay. Habang nagsisimulang lumipad ang eroplano, ang tanging nagawa ng lahat ay panuorin ang silweta nito na lumiit laban sa kalangitan at magtiwala na malalampasan ni Yo ang bawat pagsubok at hirap sa paglalakbay. Hindi lang niya kukolektahin ang bawat huling superior na kapangyarihan, kundi makakauwi rin siya ng ligtas. Nagkaroon si Yo ng isang mahusay na pagsisimula sa Pilipinas. Siya ay isang napakapangit na estudyante, ngunit ipinaghanda siya ni Tom Ori ng isang phrasebook. Kaya ang pakikipagkomunikasyon ay hindi naging mahirap. Sa pamamagitan ng isang information broker, nakakuha si Yo ng listahan ng mga individual na nagpapakita ng abnormal na pag-uugali na pinaghihinalaang konektado sa mga superior na kapangyarihan. Sa kabila nito, ang pagsubaybay sa mga taong tunay na nagising ay hindi madaling gawain. Sa huli, tinarget ni Yo ang isang taong lumilitaw na pinuno ng grupo, isang taong tila palaging may kakayahang makahanap ng iba pang katulad niya. Kinuha ni Yo ang kanyang kakayahan at nagulat na matuklasan na ito ay clairvoyance. Gamit ito, nababasa ni Yo ang isip ng kahit sino, na nilalagpasan ang lahat ng hadlang sa wika ng buo.
Sa isip ng taong ito, natuklasan niya ang isang tao na may kakayahang maghanap. Ang bata ay kakatuntong pa lamang sa pagbibinata. Mabilis na nailesutan ni Yuyu ang depensa nito at kinuha ang kapangyarihan ng bata. Kung si Kumagami ay tanging malabong makaramdam lamang ng mga gumagamit ng kakayahan, ang kapangyarihan ng batang ito ay isang malaking pagpapabuti. Hanggat may mapa si Yuyu, matutukoy niya ng eksakto kung nasaan ang sinumang gumagamit ng kakayahan, halos gaya ng isang GPS tracker. Kahit pa sinubukan nilang gumalaw at magtago, hindi sila makakatakas mula sa kanya. Hawak ang kapangyarihang ito, ang pagkuha ni Yuyu ng mga kakayahan ay naging mas madali at walang kahirap-hirap, kasama ang mga kakayahan na taglay na niya tulad ng telekinesis. Malayang nakakagala si Yuyu, natututukan ang mga target, at naalis ang kanilang mga kapangyarihan ng walang mintis. Walang sino man na kanyang tinarget ang nakakatakas kailanman. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating si Yuyu sa Ehipto. Ang kanyang imahe at impormasyon ay nagsimula ng kumalat sa lahat ng dako sa ilalim ng palayaw na isang matang tagapag-ani. Sa sandaling makita ng sinuman si Yuyu na may isang matang hindi kailanman nagbubukas, alam nilang dumating na ang kamatayan. Dumating para sa kanila. Sa simula, nahiya si Yuyu sa titulong yun. Wala naman siyang sinaktan o pinatay, pero tinatawag siyang tagapag-ani ng kamatayan. Ngunit kalaunan, nasanay na siya rito. Sa mga unang araw, tumatawag pa rin si Yuyu sa bahay para kausapin ang kapatid niya. Nagkukwento tungkol sa mga interesanteng kakayahan na kanyang nakuha. Kabilang dito ang isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na manatiling ganap na alerto nang hindi kailangan matulog, at isa pa na nagpapahintulot sa kanya na intindihin ang mga banyagang wika ng walang tagasalin. Masaya si Sean nang marinig na maganda ang tunog ng espiritu ni Yuyu, at matatag pa rin siya. Sa landas na pinili niya, pinaalalahanan lang niya ito na magpahinga ng mabuti. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Yuyu ang pagpuntirya sa mas malalaking organisasyon. Ang ilan ay nagkaroon ng detalyadong bitag at lumaban ng matindi. Sa kabutihang palad, sa panahong yun ay nakakuha si Yuyu ng kakayahang bumuo ng harang, o kung hindi ay lubhang mapipinsala ang kanyang katawan. Sa buong paglalakbay niya, mula sa isang bansa patungo sa isa pa, iisa lamang ang pagkakataong nakatagpo si Yuyu ng isang taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa kabutihan. Nakapanghihinayang, ngunit kailangan pa rin niyang kunin ang kakayahan nito. Isa lamang itong sakit na maglalagay lang sa kanya sa panganib at magdadala sa kanya ng kalungkutan. Nang makamit ni Yuyu ang kakayahang magpagaling, sandali niyang pinag-isipan na ibalik ang kanyang nawawalang mata, at pagkatapos ay bumalik sa nakaraan upang iligtas si Kumagami. Ngunit sa huli, hindi niya ito ginawa. Ito ay magiging isang makasariling desisyon. Ang kanyang pangunahing layunin ay alisin ang bawat kakayahan mula sa bawat gumagamit at magdulot ng kapayapaan sa kanilang lahat, hindi upang bigyang kasiyahan ang sarili niyang kagustuhan. Habang parami ng parami ang mga kakayahang iniipon ni Yuyu, mas lalong napapagod ang kanyang isip at katawan. Ang pagkapagod na yun ay kalaunan ay nagpakita sa pisikal, na humila kay Yuyu sa pagtulog labag sa kanyang kalooban. Nang magising siya, nakita niya ang sarili na balot ng alikabok at mga labi, kasama ang mga naging kislap. Nang sarili niya na walang kamalay-malay na nanakit ng inosenteng sibilyan. Hindi niya alam kung may namatay sa pangyayaring yun. Mula noon, ipinangako ni Yuyu sa sarili na hindi na siya matutulog muli. Dahil dito, maraming beses siyang muntik nang mawala ng kontrol at makapanakit. Sa kabutihang palad, ang kaunting katinoan na natitira sa kanya ay nakapagpigil sa kanya bago pa lumala ang sitwasyon. Sa panahong gumagala siya sa disyerto, ang kanyang isip at katawan ay umabot na sa sukdulang pagkaubos ng lakas. Tumingala si Yuyu sa langit at isinumpa ang sinumang nagplano ng misyong ito at humiling na. Alam kung bakit siya pa. Sa mismong sandaling yun, nadulas sa kanyang pagkakahawak ang aklat ng mga parirala ni Tom Ori at bumagsak sa lupa. Hindi na maalala ni Yuyu kung ano yun. Mukha itong marumi, kaya't sinipa niya palayo. Ngunit biglang, isang matindi at bumabagabag na bugso ng pighati at pagsisisi ang tumama sa kanya ng gayon kalakas kaya't nagmadali siyang bumalik at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya ay hindi siya mabubuhay kung wala ito. At kaya, mula noon, nang hindi niya alam kung bakit, nang hindi niya alam kung sino ang nagsabi sa kanya, at nang hindi niya alam kung para saan, naglibot si Yuyu sa buong mundo, mula sa isang bansa patungo sa iba.
Mula Europa hanggang Asia, mula sa isang hitang globo patungo sa isa pa. Saan man may tao, nandoon si Yuyu. Ginapi niya ang bawat individual at bawat organisasyon ng mga gumagamit ng kakayahan ng walang pinipili. Nang isa na lamang ang natira, umabot na si Yuyu sa sukdulan ng kanyang pagtitiis. Lubos siyang nanghina kaya't kahit isang ordinaryong tao na may pana ay kayang pabagsakin siya. Nagkaroon na ng pabuya sa kanyang ulo. Ang paghuli sa kanya ay nangangahulugan ng habambuhay na kayamanan. Nang malapit na si Yuyu na mapabagsak, isang maliit na batang babae ang lumitaw at hamarang. Bulong ni Yuyu sa sarili na ang huling kakayahan ay ang katapangan pala. Tumayo ang babae sa harap niya, hindi pinapansin ang palasong lumilipad diretso sa kanya. Napigilan ito ni Yuyu sa tamang oras, kinuha ang pinakahuling super kapangyarihan, at sinabi sa babae na umalis. Kahit wala na ang kanyang kakayahan sa tapang, gusto pa rin niyang manatili. Pumayag lang siyang umalis matapos siyang tuluyang kumbinsihin ni Yuyu. Habang sinubukan niyang lumayo, muling umatake ang lalaki. Si Yuyu, na nasa bingit ng pagbagsak matapos kumuha ng isa pang kakayahan, ay talagang wala nang natira. Humandusay ang kanyang katawan sa lupa at nanatiling walang galaw. Hindi man lang siya makakilos para abutin ang phrasebook. Sa kabutihang palad, nang malapit na siyang madakip, dumating si Sean. Nang muling magising si Yuyu, siya ay nasa isang ospital. Sa tabi niya ay si Tamori, naghihintay. Lubhang nabigla at nasaktan si Tamori nang tanungin ni Yuyu kung sino siya, ngunit mabilis niyang isinantabi ang sakit nang maunawaan niya ang bigat ng lahat ng kanyang pinasan. Higit sa lahat, labis siyang natuwa na makita ang luma, punit-punit na phrasebook na kasama pa rin niya. Iginigiit ni Yuyu na ito ang kanyang anteng-anteng. Kung wala ito, matagal na siyang namatay. Nang marinig yun, ngumiti si Tamori at muling nagpakilala. Siya ang kasintahan ni Yuyu. Bago siya umalis, nangako sila sa isa't isa. Ang pagbalik niya ang magiging sandali na magiging magkasintahan na sila. Kahit na walang naaalala si Yuyu, tinupad pa rin ni Tamori ang pangakong yun.